Naglabas ang Little Days ng radioactive wastewater na nagdulot ng polusyon sa dagat at nagbago ang mga nilalang dagat. At ako'y nakatingin na lamang sa isang bangkang swan na tumatakas na may isang lalaking sirena na nawawala ng malay sa likuran na may mahabang ginto ang kulay na buhok. Maganda at may hugis ang mga mukha. Walong buo at matigas na ebs. Magandang asul na buntot ng isda. Tingnan mo, para itong mahalagang prinsipe mula sa ibang bansa. Ang prinsipe na ito ay walang buhay. Mahigpit na nakapikit ang mga mata. Mahigpit na nakapikit ang mga mata. Nagsimula ang lahat. 2 oras na ang nakalipas. Ako ay muling ipinanganak. Muling ipinanganak sa yacht na aking nirentahan para ipagdiwang ang kaarawan ng asawa kong si Jiang Si. Ngunit habang ako ay lasing, ay niloko niya ako kasama ang aking matalik na kaibigang si Li Weiwei. Habang nag-ehersisyo ako ng aerobic, noong nakaraang buhay, nadiskubre ko ang kanilang mga lihim. Sila ay nagsanib puwersa, at itinapon ako sa dagat. Nang malubog ako sa malamig na tubig dagat, napansin ko ang mga nilalang sa dagat, na mabilis na nagbabago. Sa sandaling ako'y malapit ng mamatay, nakita ko ang isang napakalaking, nagbabagong anyo na pating. Nagbabagong anyo na pating. Hinog si Jiang Si at si Li Weiwei. Sa yate na kanilang sinasakyan, binuka nito ang bibig at kinain sila. Pagkatapos ng muling pagbukas ng mata ko, nakahiga na ako. Sa sofa ng marangyang cruise, at sa malaking kama may naririnig na. Hindi ka nais-nais na ingay. Si Jiang Si at Li Weiwei ay magkasama sa isang pagtatalik na naaalala nila noong nakaraang buhay, na pinagsamahan nilang itapon ako sa dagat. Para mabuhay, agad akong pumikit. Nagkunwari akong hindi nakita. Ngunit, ang malambing na boses sa tabi ay biglang huminto. Bahagya, muling isinilang ako. Kailangan nating magmadali. Ihatid ang yacht pabalik sa Pampang. Malapit nang dumating ang butanding. Nabuhay silang muli. Kung magpapanggap akong hindi alam, papalampasin ba nila ako ngayon? Sa sandaling iyon, palapit ng palapit ang mga yapa. Jiang Si ang masamang lobo. Zumo, huwag ka nang magpanggap na natutulog. Tungkol na ito sa atin. Bigla akong bumangon at nagmulat ng mata. Kinuha ko ang bote ng alak sa tabi. Ibalik mo ako sa dalampasigan. Maaari akong makipaghiwalay sa iyo. Para sa iyo at kay Li Weiwei. Ang matalim na tawa ni Li Weiwei ay pumutol sa aking sinasabi. Pinagsama tayo. Hindi mo pa alam, di ba? Ako at si Jiang Si ay magkaibigan mula pagkabata. Kung hindi dahil sa mayaman ka, akala mo, si Jiang Si ay magpapakasal sa iyo. Naiintindihan ko na, matagal na nilang pinlano ito. Sa nakaraang buhay, pinatunayan nila ako. Nang aksidente sa cruise, si Jiang Si ay makakaya. Manahin ang malaking kayamanan ko. Hindi pa rin nila ako bibitawan. Si Li Weiwei kay Jiang Si, nagbibigay ng utos. Mabilis, itapon mo siya sa dagat. Itapon mo sa Pampang at sabihin mo, kainin siya ng mutated na nilalang. Lumapit si Jiang Si sa akin. Kinuha ko ang bote ng alak at tinamaan siya. Sa sandaling siya ay bumagsak. Ako ay mabilis na tumakbo palabas. Nang makabawi sila ay humabol din. Mabilis akong nakarating sa kubyerta para maghanap ng rescue boat. Sobrang dikit ng kanilang paghahabol. Kaya't ang maaari ko lamang gawin ay kunin ang pinakamalapit na isang swan boat ang inilagay sa tubig. Ito sana ang orihinal na plano. Nagagamitin bilang props para sa photoshoot. Pero hindi ko na kayang mag-alala pa. Kung magpapatuloy akong manatili sa cruise, hindi ko talaga sila kayang labanan. Nang tumalon ako sa swan boat, si Jiang Si at Li Weiwei, dumating din sila. Nagtatawanan sila ng sobrang tawa. Zumo, para kang naglalakad sa sariling hukay. Hindi mo alam na ang mga nilalang sa dagat na ito ay nagbago na. Yung bangbangka na ito, hindi pa sapat para sa kanila. Ang mutasyong nilalang ay sumisikip sa pagitan ng mga ngipin. Huwag mo na siyang pansinin. Huwag mo na siyang pansinin. Dali, umakyat tayo sa Pampang. Darating na ang mga pating mamaya. Buti na lang ang bangkang ito. Hindi pinapadyak ng paa, kundi hybrid na langis at kuryente ang gamit. Agad akong nag-umpisa. Iwasan ang gas. Hintayin ang kaunting distansya mula sa balon. Sa wakas, naglakas loob ako. Itinigil ang bangka ng mga swan. Lumingon ako. Gusto kong tingnan sa bangka kung may reserbang gasolina. Ngunit, sa sandaling lumingon, sumigaw ako. Sa likod ng aking swan boat, may nakahiga palang isang sirena. O isang lalaking sirena. Ito ang nangyari sa simula. Napaka nakakatawang eksenang ito. Sa mga nabagong nilalang na naglipa na sa karagatan, naglalayag ako sa bangka ng mga swan. Kasama ang isang natutulog na lalaking sirena. Talagang napakaganda ng sirena. Nagsikap akong magdesisyon, ngunit hindi ko pa rin nagawa. Dalhin ito sa dagat. Sa sandaling iyon, lumitaw sa harap ko isang asul na elektronikong screen. Sunod, isang mekanikal na boses ng babae ang narinig. Pinapalaking sirena. Diyos ko. Hindi ko na nga mapakain ang sarili ko. Makakatakas ako sa maruming dagat na ito, kaya may pag-asa pa ako. Pag nakarating na ako sa baybayin, siguradong gagawin ko na makulong ng matagal ang mga pilyong iyan. Agad kong tatanungin ang sistema. Anong gantimpala? Tapos ako. Tumingin muli kay No. Sa ibabaw ng kanyang ulo, may lumitaw na panel.
Naiintindihan ko na, kailangan kong tulungan si No, na maibalik ang kanyang buhay at espiritu. Kailangan kong gumamit ng pamalo, para manghuli ng isda para sa kanya. Nang maisip ko iyon, agad kong ginamit ang sistema, at kumilos gamit ang pamalo. Pagkalipas ng halos 1 oras, halos makatulog na ako sa paghihintay. Nakahuli lang ako. Ito ay isang mutated na isda. Isang bahagi ng katawan ng isda ay nasa estado ng pagkabulok. Si No ay nahawahan. Kaya ganito ang nangyari. Kung pakakainin pa siya ng mutated na isda, hindi ba't mas mabilis siyang mamamatay? Naalala ko ang 1% na evolution points na ibinigay ng sistema sa akin. Sinubukan kong hawakan ang isdang iyon gamit ang kamay ko. At ang isda ay naging normal nga. Ang hitsura nito, natuwa ako ng husto. Kung ganun nga, huhulihin ko pa ang isa pang isda. Para sa hapunan namin ni No, may makakain na kami. Muling lumitaw ang system panel. Grabe, niloloko mo ba ako? Ang current purification value ko, isang isda lang ang kayang linisin sa isang pagkakataon. Tinitingnan si No na nakapikit ang mga mata. Hinawakan ko ang aking maingay na tiyan. Sa huli, nagpa siya akong ipinasok ang isda sa bibig ni No. Ayos na, kung talagang mamamatay ang sirena. Sa aking bangka, wala na akong pag-asa na makabalik. Wala na akong kahit anong pag-asa. Nilagay ko lang ang isda sa bibig ni No. Ngunit napansin ko na, hindi siya kumakain. Paano siya kakain ng isda kung nasa koma siya? Para mabuhay. Hindi ko na iniisip pa ang iba. Pumikit ako. Isinubo ko ang isda sa aking bibig, tapos hinalikan ko siya. Kung gwapo lang ang tao, ayos lang. Bakit ang lambot pa ng mga labi niya? Zumo, anong iniisip mo? Nagliligtas ka ng buhay niya. Pilit akong umiling. Ang pamumula sa aking mukha ay bahagyang naglalaho. Isang nagsimulang magbago. Ang sistema ng No. Ngumiti si Zumo pagkatapos. Ang buhay ni No ay 5%. Ang mental na estado ay 1%. Medyo nakahinga ako ng maluwag. Mukhang epektibo ang paraan na ito. Tama ba? Sa susunod na segundo, sa aking harapan, lumabas din ang panel. Binabati kita, host. Nakatanggap ka ng walang hanggang espasyo. At tumaas ang halaga ng ebolusyon ng 5%. Pagkatapos ay may isang puting liwanag na dumaan. Sa likod ng aking swan boat, may lumitaw na maliit na pinto. Nagulat akong itulak ang maliit na pinto. Ang espasyo sa loob ay walang hanggan. Ako'y labis na nasasabi. Mukhang ang pagligtas kay No talagang makakapagbigay ng gantimpala. Ibig bang sabihin ito na talagang maaari kong gamitin ang mga gantimpalang ito upang matagumpay na makabalik sa Pampang? Samantala, nasa yacht si Jiangxi at si Li Weiwei ay nag-enjoy na nakasandal sa railing ng deck, umiinom ng red wine at pinagmamasdan ang tanawin. Si Li Weiwei ay malambing na niyayakap ang liig ni Jiangxi. Buti na lang at nabuhay kaming muli. Naiwasan namin ang kapalarang kainin ng mutated na whale shark. Kahit na si Zumo ay gumamit ng swan boat para makatakas. Pero may mga mutated na nilalang sa dagat at kontaminado pa ang tubig dagat. Mamatay din siya kalaunan. Ganito, muli kang naging single. Kaya't napangako ka na. Ang tungkol sa akin ay totoo pa rin. Hinawakan ni Jiangxi ang kanyang mukha. Marahas na hinalikan siya. Mag-alala ka, pag nakarating ang barko sa baybayin. Ipapahayag ko ito sa publiko. Si Zumo ay aksidenteng nahulog sa dagat. Kapag nakuha na ang kanyang napakalaking yaman, mag-aasawa na ako sa iyo. Ang bilis ng yacht ay dahan-dahan na naglalayag. Nagmamasid ang dalawa sa malayo. Kahit na madilim ang tubig dagat, makapalang ulap sa langit. Ngunit sa mga mata ng dalawa, ay puno ng ligaya sa muling pagbabalik sa dalampasigan. Hindi ko alam, ang sitwasyon ni na Jiangxi at Li Weiwei. Maaari lamang akong araw-araw magbigay ng isda kay No. Sa loob ng 3 araw na ito, ang aking halaga ng ebolusyon, bagamat tumaas, ngunit maaari pa rin akong mag-evolve ng isang isda. Tungkol sa problema sa pag-inom ng tubig, kailangan kong gumamit ng paraan ng sikat ng araw. Pinasingaw na tubig dagat, para lang makaligtas. At napansin ko, sa likod ni No, hindi ko alam kailan, may lumitaw na marka ng puso. Pero hindi ko ito pinansin. Hanggang sa makalipas ang 3 araw, naghahanda akong muling pakainin siya ng isda. Nang ang mga labi ko ay bahagyang humipo sa kanyang mga labi, ay natagpuan ko ang napakagandang mga mata, at ang gulat sa kanyang mga mata. Si No ay natatakot, na nakadilat ang mga mata. Ikaw, nagmamadali akong punasan ang aking bibig. Namumula akong sinabi, huwag kang magkamali ng akala, kung hindi dahil sa pagligtas sa iyo, hindi ko ito gagawin. Ngunit, paano mo magagawa? Si No ay parang tinamaan ng napakalaking dago. Parang ako ang nangiinis sa kanya, kaya't nagalit ako. Para iligtas ka. Ako'y naghirap ng 3 araw sa gutom. Kung hindi mo ako pasasalamatan, okay lang. Gusto mo pa akong sisiin. Higit pa dyan, hindi naman ito basta halik lang. Walang ganong kalaki. Nang sigawan ko si No, napaiyak siya sa pagkahiya. Sa pagkakataong iyon, nakita ko siya, ang panel sa ibabaw ng kanyang ulo. Maganda, sa mga araw na ito ng pag-aalaga, ang kanyang buhay ay tumaas ng malaki, ngunit ang kanyang espiritu. Sa oras na ito, si No ay namumula ang mukha, at nag-aatubiling nagsabi, sa aming mga sirena, basta't ang 2 kasarian, maghahalikan. Ibig sabihin, nagre-representa ito na nagkasundo na silang magpakasal. Naging mag-asawa na. Boom! Biglang sumabog ang utak ko. Basta mabuti lang ang intensyon ko na iligtas ang isda.
Pero sa huli, ako pa ang pinagsamantalahan ng isda. Nakita ni No. Ang ekspresyon ko na mahirap ipaliwanag. Ang kulay ng mukha niya, agad na nawala, at naging napakamalungkot. Hindi ka naniniwala. Agad, lumiko siya at ipinakita ang marka sa kanyang likod. Sa akin. Kung ang mga sirena ay nagkakasundo, mag-iiwan ito ng ganitong marka sa katawan. Agad siyang nagsalita na may hiya at galit. Ayaw niyang makasal sa akin. Huwag mo na akong iligtas. Mas mabuti nang mamatay na lang ako. Agad ko siyang hinadlangan. Halos mabaliw na ako. Mahirap ko siyang nailigtas. Kailangan ko pa siya para makaalis kami sa dagat na ito at magsimulang maghanap ng paraan para mabuhay. Kalmado ka. Hindi dahil ayaw kong magpakasal sa'yo. Kundi may asawa na ako. Yung asawa ko gusto akong patayin. Kaya hinihintay ko lang. Pag nakalabas ako, papatayin ko siya. Gusto ko pa siyang kumbinsihin. Pero nakita ko yung panel sa ibabaw ng ulo niya. Yung 1% na mental na halaga ay naglalaro sa 1%. At 0%. Tapos, babala, no. Malapit nang maging 0 ang mental na halaga. Malapit nang magbago. Kapag natakot ako, hindi ko na masabi ng maayos. Sistema. Ano ang gagawin ko? Nang marinig ko, hindi na ako nag-isip. Diretsong lumundag ako. At inilagay ang kamay ko sa kanyang mga abdominal muscles. Sa kabilang banda, hindi na sina Jiangxi at Li Weiwei ay. Noong unang panahon, masaya at kontento. Ngunit ngayon ay nagiging gulo. Paano nangyari ito? Itong koordinato. Tayo ay talagang umalis na. Bakit tayo bumalik? Jiangxi, naiipit tayo dito. Hindi na tayo makakalabas. Tumahimik ka. Hindi mangyayari iyon. Sa nakaraang buhay natin, namatay tayo sa bibig ng mga mutated na nilalang. Ngayon sa buhay na ito, sa wakas ay nakaiwas tayo. Hindi tayo papayad. Namatay ng ganoon kadali. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Jiangxi. Pagtingin niya, ang nakalagay ay coordinates ng Swan Boat. At ang coordinate na ito, patuloy na, diretsyong naglalakad ng pantay-pantay. Hindi ko alam sa kabilang banda na ang aking sasakyang Swan ay may exit tracker. Ang kamay ko ay nasa ebis ni No. Patuloy na dumadampi sa maputla niyang mukha na unti-unting namumula, pulang dumudugo. Ikaw. Tumingin ka sa kanya. Matatag ang kanyang mental na estado. Maluwag akong huminga ng malalim. Ang paraan para makakuha ng mental na lakas ay ganitong klase pala. Pero medyo na-enjoy ko pa nga. Ang pakiramdam ng mga ebis na ito ay talagang maganda. Nang binitiwan ko ang aking kamay, natatakot ako na ang kanyang isipan ay muling babagsak, kaya't pinakalma ko siya na may kinalaman sa kasunduan. Sumang-ayon ako. Ang ekspresyon ni No. Una ay gulat, pagkatapos ay saya. Totoo talaga. Talaga bang handa ka na maging asawa ko? Ikaw ay tao. Talagang handa na makasama ako. Na ganitong sirena. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Ano pa ang magagawa ko? Kailangan ko pa rin siyang pagkatiwalaan para makabalik sa Pampang. Kaya tumango ako ng seryoso. Tama. Simula ngayon, ikaw na ang asawa ko. Pero ang sistema ng kasal sa lupa, dapat, hindi ito ibinabahagi sa dagat. Matapos kong itakda ang kasunduan kay No, lumitaw ang isang panel sa harap ko. Agad akong pumasok sa espasyo at tiningnan. Isang napakalaking pasilidad sa paglilinis ng tubig dagat. Natahimik na nakalagay doon. Ang ganda nito, hindi ko na kailangang maghirap. Na-i-distill ang tubig dagat gamit ang araw. Dahil, tumaas ang aking purification value, na makakapaglinis ng mas maraming isda. Hindi ko na kailangang magutom, may isda at malinis na tubig. Sa mapanganib na dagat na ito. Kaya naman ay nakaliligtas kami. Marahil dahil sobra akong pinagkakatiwalaan ni No. Halos araw-araw ay kinakailangan niya ng halik, yakap at buhat. Hindi ko siya mapalagpas. Palagi siyang nagdadalawang isip. Hinahawakan ang kanyang ebs. Hinahalikan ang kanyang munting bibig. Ang pangangailangan ni No ay patuloy na tumataas. Tuwing gabi matutulog kami. Hindi lang basta maghahalikan ng matagal, kundi gagamit pa ng mabalasik na buntot, nakaliligid sa aking mga binti. Sa mga araw na ito, ang kanyang buhay ay tumaas ng 40%. Ang kanyang espiritu ay tumaas ng 30%. At ang aking paglilinis ay tumaas ng 15%. Walang hanggan ang dagat na ito. Araw-araw ay isda at tubig lang ang kinakain ko. Unti-unti na ring napapagod ang katawan ko. Kailangan ko ng gulay, prutas at bigas. Habang iniisip ko kung paano ako makakakuha ng mga supply, nakita ko yung yacht. Nakita ni Jiangxi sa telepono ang pagbabago ng koordinato ng Swanship. Agad niyang nakuha ang isang konklusyon. Buhay pa si Zumo. Ang katotohanan ito ay ikinagulat ng dalawa. Paano pwedeng mangyari to? Ilang araw na ang lumipas. Paano pwedeng hindi pa rin namamatay si Zumo? Namatay si Jiangxi sa lugar na to. Yung coordinate sa phone. Para nang sasabog ang dibdib ko. Naka-encounter ang yacht sa isang multo. Hindi makalabas sa bayang to ng dagat. Ngunit ang Swan Boat ni Zumo ay hindi ganito.
Palagi itong makakagalaw ng tuwid. Kaya, kailangan nating kunin ang swan boat na iyon. Para makuha ito. Sa ganitong paraan, makakabalik tayo sa dalampasigan. Ganun lang. Ilang araw pagkatapos, pagbukang liwayway, nakita ko si Jiangxi. Ang yate niya. Lumitaw sa harapan. Biglang bumigat ang puso ko. Sina Jiangxi at Li Weiwei. Kung nalaman nilang hindi ako patay, hindi nila ako pababayaan. Yung ganitong isip, kakabukas lang. Nakita ko na, sina Jiangxi at Li Weiwei. Pumunta sa deck. Kami tatlo. Sa ganitong paraan, nagkita tayong muli. Nakita ko ni Jiangxi. Una siyang nagulat, tapos ay ngumisi. Zumo, hindi ko talaga inasahan. Na ganito kalakas ang buhay mo. Na makakaligtas ka pa. Sandali lang. Biglang huminto ang kanyang boses. Dahil lang kay No. Habang hinihimas ang mata na nakatulog. Lumapit siya. At napaka-natural na. Nagbigay siya ng halik sa mukha ko. Asawa. Anong nangyari? Bigla, nagpula ang mukha ni Jiangxi at muling naging maputla. Naging maputi at muli namang naging itim. Zumo, hindi ko inakalang. Kakaralang ilang araw. At nakipag-shake ka na. Ang asul na buntot ng isda ni No. Nakatago sa ilalim ng upuan. Siguro hindi alam ni Jiangxi na siya ay isang tao. Isa siyang sirena. Pero hindi iyon nakakahadlang sa akin na pasukin siya. May lakas ka pang magsabi na ako ay nakikipaghiwalay. Hayaan ka nila. Na magtago sa likod ko at makipagkita sa best friend ko. Magkasama. Hindi ba ako pwedeng mag-alaga ng gwapong lalaki? Nakita ni Li Weiwei ang napakagandang noo sa tabi ko. Naging selosa siya. Jiangxi, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya ng ganito? Anong kabulastugan yan? Bakit di mo pa pinapatay at kinukuha ang barko? Kailangan lang natin makuha yung swan boat para makalabas tayo. Si Jiangxi ay lalo pang napuno ng galit at nawalan ng bait. Zumo, wag mong isipin na may iwanan mo ako. Gusto kitang patayin. Nang matapos ang pagsasalita, ang yate ay diretsong bumangga sa aking swan boat na hindi na nakaiwas at tinamaan ng yate na nahulog sa tubig. Blob blob. Pumasok ang tubig dagat sa loob ng bangkang swan. Patuloy akong lumalaban sa tubig. Nais kong buksan ang pinto ng bangka. Ngunit dahil sa presyon, hindi talaga mabuksan ang pinto ng bangka. Sa loob ng ilang segundo, puno na ng tubig dagat. Ang loob ng bangkang swan. Nasa tubig ako. Halos mawala ng hininga. Sa mga sandaling iyon, isang bahagyang gintong liwanag ang lumutang sa aking harapan. Sino pala iyon? Hindi na siya nag-atubiling. Halikan ako. Bigyan mo ako ng hangin. Dapat nga ay artificial na paghinga. Pero bakit? Bakit parang? Ang sarap naman. At ang mga labi ni No. Ang lambot talaga. Habang siya ay, binibigyan niya ako ng artificial na paghinga. Habang ang swan boat ay, patuloy na lumulubog. Sa huli ay lumubog sa ilalim ng dagat. Polusyon sa dagat. May mga mutadong organismo rin sa dagat. Si Jiangxi at Li Weiwei, hindi makalublog sa dagat. Tumingin sa mga bagay na abot kamay. Ang mga swan boat ay unti-unting lumulubog. Wala silang magawa. Bakit ka nagmamadali? Ngayon, ayos na. Nabangga mo na ang bangka. Si Jiangxi ay labis na nababahala. Nakasandal ang dalawang kamay sa railing. Tinitigan ng matagal ang lumulubog na swan boat. Wala na ang swan boat. Kailangan kaming dalawa mamatay. Ang swan boat ay naglubog na sa dagat. Humihinga ng higpit. Itinuturo ang mga nasa labas ng barko. Mga nabagong isda. Ibig sabihin ng sarili ni No. Sabi niya na may ngiti. Zumo, huwag kang matakot. Ako ay isang sirena. Kilala ko ang dagat na ito. Napakahusay. Kahit na nandito, mutasyong mga isda. Pero walang ganoong, napakalaking katawan. Kaya tayo ay medyo ligtas. Pagkatapos niyang magsalita, narinig namin biglang isang kaluskos, nakakakilabot na tunog. Maingat kong tiningnan sa bintana, tumingin palabas, at nakita ko ang isang grupo ng mga mutant na maliit na isda na naninira sa bangka ng swan. Bangka ng swan ay tinamaan na. Kung muling makagat, hindi natin kayang isipin ang mangyayari. Ang aking purification value ay talagang hindi kayang linisin. Napakaraming na bagong isda. Talaga bang mamamatay tayo? Dito. Sa oras na ito, umiti si Noo sa akin. Pagkatapos ay pinunit niya ang sarili niyang braso. Ako'y sumigaw. No, anong ginagawa mo? Inilagay ni Noo ang sugatang braso sa salamin. Yung dugo ay dumaan pa sa bintana at tumulo palabas. Tapos yung mga mutated na isda, parang may naramdaman na isang nakakatakot na bagay. Agad silang kumalat. Umiti si Noo nang may kirot sa mukha. Ang katawan ko, hindi pa rin gaanong gumagaling. Ngayon, ganito na lang ang magagamit. Para palayuin ang mga isda. Tinitingnan ang kanyang braso, na patuloy na dumudugo. Lalong lumalala ang kulay ng kanyang mukha. Hindi ko napigilan ang pagluha. Kasabay nito, nakita ko, ang panel sa kanyang ulo. Na patuloy na bumababa, ang buhay at espiritu. Sapat na, No. Tama na, No. Gamit ang isa pang kamay. Hinaplos ni No ang aking ulo. Nagpakita ng isang maputlang ngiti. Zumo, ikaw ang aking asawa sa kasunduan. Aalagaan kita. Itong taong ito, ngayon ay nagsasabi ng mga emosyonal na salita. Parang mag-log out na. Nakita kong nagkawatak-watak ang mga isda. Agad kong hinila siya. Pumasok kami sa espasyo. Sapat ang laki ng espasyo. Sapat din ang liwanag. Pagpasok namin, malaki ang naging ginhawa ko. Basta't nandyan pa ang dugo ni No. Sa labas, sa maikling panahon,
Hindi na babalik. Ang mga nagbago na isda. Sa espasyo, gusto kong lagyan ng benda si No. Pero wala. Anumang gamot at benda. Naiiyak ako sa galit. Sumisigaw sa puso. Sistema. Hindi mo ba pwedeng bigyan ako ng gamot? Sobrang sugatan si No. Ang malamig ng sistema. Lumabas ang boses. Ina, hindi ko nadagdagan ang buhay ni No. At ang espiritu niya. Sige na, pati ang buhay niya at espiritu niya ay bumaba. Huwag na lang sabihin na bonus. Hindi ako papatayin ng sistema. Ayos na iyon. Nakita ni No na nag-aalala ako at umiiyak. Tapos namumula ang mukha niya at sinabi sa akin. Zhou mo, ikaw ay nakipag-ugnayan na sa akin. Ikaw na ang aking asawa. Sa aming lahi ng sirena, maaari tayong gumamit ng kapareha. Laway ng kapareha, para gamutin ang sugat. Nagniningning ang aking mga mata. Kahit nahihiya si No, diretso akong lumapit sa kanyang sugat. At hinalikan ito. Ang aking halik ay taos puso. Dahil alam ko, kung wala si No, siguro ako ay mapapatay ni Jiangxi. O kaya ay kakainin ng isda. Habang hinihipo ko siya, lumalakas ang paghinga ni No. Tumingin ako pataas. Buong katawan ni No ay may hindi pang karaniwang pamumula. Mas lalo pang namumula ang mukha niya na parang dugo. Hindi lang iyon, nabalot ang mga mata niya ng isang patak ng hamog. Ngunit napakainit ng tingin niya. Parang nais akong lunukin. Parang papasok sa tiyan ko. Natatakot ako ng bahagya. Tinanong si No. Hindi kaya ito ang akin? Mapanganib ba ang laway ko? Pumikit si No. Para sa isang matatag na mukha. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang laway ng kapareha, hindi lang nakakagamot ng sugat. At mayroon pang pampagana. Pampagana kaya si No. Ito ay nagiging sabik. Agad na namula ang aking mukha. Sa panahong ito, ako at si No ay malapit. Ngunit hindi pa kami umabot sa huling hakbang. Dahil ang kanyang ibabang bahagi ay buntot ng isda. Kaya nagtanong ako ng may pagdududa. Na ang ibabang bahagi mo ay buntot ng isda. Ay walang ganoong kakayahan, di ba? Biglang bumukas ni No ang kanyang mga mata. Ang mga mata niyang namumula ay puno ng hiya at galit. At tinignan ako ng masama. Zumo, ako ay isang lalaki. Bakit kaya wala akong ganong kakayahan? At saka ang tingin namin ay napunta sa kanyang ibabang bahagi. Halos mapatay si No sa galit. Mayroon ako, pero sa huli ay nakatulong pa rin ako kay No. Ngayon ako na ang nahihiya. Hindi makapagsalita. Kailangan ko bang dito? Kasama si No na magkalikot. Hindi alam kung ano ang mundo. Sa mga sandaling ito, nagpadala sa akin ng babala ang sistema. Babala. Ang buhay at espiritu ni No ay dapat umabot sa 100%. Bago siya makapagparami. Naku, medyo nadismaya ako. Anong nangyari? Pero sa huli, tinulungan ko pa rin. Si No na malutas ito. Kahit hindi pa umabot sa hakbang na iyon. Pero pagkatapos, ang mukha namin ay namumula na parang usok. Tumingin ako kay No. Sa panel sa ibabaw ng ulo niya, mukhang hindi na magtatagal. Ganap nang gagaling si No. Sa mga araw na ito, patuloy na nagmamaneho si Jiangxi ng Yete. Patuloy na sinusubukang lumabas sa bahaging dagat na ito. Ngunit walang silbi. Paulit-ulit pa rin silang nababalik sa dati. Hindi lang iyon. Ang pagkain ng 2 tao sa bangka ay malapit nang maubos. Si Li Weiwei ay labis na nababahala. Talaga bang mamamatay na ako dito? Hindi ko na kaya. Gusto kong umuwi. Si Jiangxi ay mahigpit na hawak ang cellphone. Mahigpit na hawak, lokasyon ng Swan Boat. Ngunit 2 araw na, hindi pa rin gumagalaw ang lokasyon. Hindi mangyayari iyon. Hindi ako mamamatay dito. Hindi ako. Sa kanyang pinakamalapit sa kawalang pag-asa. Sa telepono, yung lokasyon ay gumagalaw. Hindi ko pa rin natagpuan. Na may device sa lokasyon ang Swan Boat. At si No ay patuloy na nandyan sa espasyo. Dahil sa buhay ni No. At mabilis na pagtaas ng espiritual na halaga. Nakakuha ako ng maraming gantimpala. Sa wakas, nakakuha na ako ng prutas at gulay. Naiiyak ako sa saya. Pero wala namang kusina sa espasyo. Hindi pa ako makaluto. Kailangan kong kumain ng hilaw. Matapos ang 2 araw sa espasyo. Akala ko si Jiangxi ay umalis na at nagmamaneho ng Swan Boat pataas ng ilog nang lumutang sa ibabaw ng dagat. Sa paligid ay talagang walang ibang mga bangka. Kahit papaano, napawi ang aking pag-aalala. Tinitingnan ko si No, ang panel sa ibabaw ng kanyang ulo. Magaling, kulang na lang ng 1%. Mababalik na lahat kay No. Tahimik akong sinabi ni No. Zumo, kapag ang katawan ko ay ganap ng gumaling, maaari na kitang bigyan ng aking kakayahan. Ang iyong kakayahan. Ano ang iyong kakayahan? Ang aking kakayahan ay, bago pa makumpleto ni No ang kanyang sinasabi. Bang! Ang aking Swan Boat. Nabunggo. Tapos lumingon ako. At nakita ko ang Yete sa likod. Sina Jiangxi at Li Weiwei, nakatayo sa deck. Nakangiti ng baliw. Zumo. Opo, ayos lang. Talagang hindi ka namatay. Pagkatapos sabihin iyon, kumuha si Jiangxi ng cellphone. Nagplay ang cellphone ng isang bahagi ng surveillance video. Ang tao sa video ay ang aking ina. Zumo, kung ayaw mo, namamatay ang nanay mo. Dapat ngayon ay sumakay ka sa Yete. Sobrang galit ako, pero wala akong magawa. Si Jiangxi ay walang awa.
May paraan siya. Para sa nanay ko. Kaya ibinaba ang bangka. Lumabas ako sa swan boat. Umakyat sa bangka gamit ang lubid. Ngunit nung nakatayo na ako, isang itim na baril ang nakatutok sa akin. Paalam, Zumo. Akala ko mamamatay na ako. Sa napakahalagang sandaling ito, nakita ko pa nga ang asul na buntot ng isda ni No sa ibabaw ng dagat. Gumuhit ng isang napakagandang kurba. Nang makita si No, lumipad mula sa bangkang swan. Sa kalagitnaan ng hangin, dahan-dahang iwagayway ang buntot. Biglang nagkaroon ng alon sa ilalim niya, na bumuo ng napakalaking whirlpool. Lumalawak ang whirlpool. Biglang sumiklab ang malakas na hangin. Kulog at kidlat. Ako at si Jiangxi ay parehong nagulat. Habang pinapanood namin ito, pagkatapos pinalakas ng malakas na hangin ang yate. Napauga ito at nagalaw. Na pinipilit si Jiangxi na sumalungat, biglang naitulak siya palayo. Sa kabutihang palad, naagapan ko ang handrail. Kaya hindi ako natapon palabas. Tapos nakatitig ako ng walang malay. Kay noon na nagbabasbas sa hangin. Naisip ko, ganito ba ang kapangyarihan ni No? Humihip ng hangin, nagpapalakas ng ulan. Hindi nagtagal. Isang pambansang yaman ang sinabi ni Jiangxi pagkatapos. Nabalik ang aking isipan. Habang masakit na kumakain si Jiangxi, pilit siyang bumangon. Muling itinaas niya ang baril sa akin. Pero sa susunod na segundo, parang talo ng tubig, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang ulan ay diretsong humarang sa amin ni Jiangxi. Sa gitna ng malakas na ulan, bahagyang maririnig ang boses ni Li Weiwei na sumisigaw. Tulungan niyo ako. Hindi ko na kayang buksan ang mga mata ko. Jiangxi, Jiangxi. Nasaan ka? Si Jiangxi at Li Weiwei ay naglalayag sa yete, naguguluhan. Mahigpit kong hinawakan ang rehas. Hindi hinayaan ang aking katawan na mawala ng kontrol. Mapanganib kapag nakatagpo ng matinding panahon sa dagat. Tama nga, ang mabagsik na mga alon ay lalong tumataas. Ang yate ay tinamaan nang halos bumagsak. Sa susunod na segundo, isang malakas na tunog. Isang alon na may taas na 10 metro. Ang bumangga. Ang buong yate ay biglang nagkabasag. At ako at si Jiangxi ay mayroon pang. Biglang bumaba si Li Weiwei. Kitang-kita kong malalaglag na ako. Sa kontaminadong dagat, isang asul na liwanag ang dumaan sa harap ko. At maingat akong niyakap nito. Nakatitig ako kay No. Hindi makapagsalita o makagawa ng kahit anong reaksyon. Ngayon si No, talagang naging napakaganda. Ang dating madilim at magaspang na buhok ay naging makinis at makintab. Ang balat ay naging mas maputi at makinis. At ang magandang asul na buntot ng isda ay naging mas malaki at mas maganda. Yung asul na kaliskis ng isda ay kumikislap pa ng makukulay na liwanag. Ako ay niyakap ni No. Pabalik sa bangkang swan. Hindi pa rin ako makarecover. Namula ang mukha ni No at dahan-dahang inilapag ako. Bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Naging pangit na ba ako? Inabot ko ang kamay ko para haplosin ang kanyang mukha. Tinitingnan ko ang panel sa ibabaw ng kanyang ulo. Di maiwasan ang aking tanong. Natanong ko, bumalik na ba ang katawan mo? Pwede na ba tayong Biglang nagbago ang mukha ni No. Naglalabas ng dugo ang pula. Kahit ang dulo ng kanyang tainga ay nagkakaroon din ng pulang kulay. Kahit na siya ay mahiyain. Ngunit nagnod pa rin siya. Akala ko, sa wakas ay makakapag-usap na ako. Sa magandang binata sa harap ko. Nagsimula na ang malaking pagkakasundo ng buhay. Ngunit biglang, isang itim na isdang lalaki ay biglang nahulog sa gitna namin ni No. Ano ito? Tumingin ako sa isdang ito. Itim na isdang may buntot. Lalaking isda na may kayumangging balat. Sigaw ng walang boses. Sa susunod na segundo, lumitaw ang sistema. Binabati kita, host. Tumulong kay No na maibalik ang kanyang health at spirit points. Makakakuha ka ng mga sumusunod na gantimpala. Isa ang espasyo ng swan boat. Pinalaki ng 3 beses. 2 isang set ng marangyang shower room. At banyo. 3 ang purification value ay tumaas sa 35%. 4 si Serena Daniel. Nang matapos ang boses ng sistema, isang liwanag ang sumilay sa aking harapan. Sa pagdilim ng liwanag, puting liwanag ang sumilay. Ang espasyo ng swan na bangka ay lumaki ng 3 beses. May dagdag na sala sa loob ng bangka. Parehong lugar. May sofa at mesa. Agad kong itinulak ang isang mukha. Naguguluhang si No ay pumasok sa espasyo. Sa espasyo, talagang biglang lumitaw ang isang paliguan at banyo. Naantig ako at malapit nang mahulog ang aking mga luha. Sa mga araw na naglilibot sa dagat, lahat ng gamit ko ay puro malinis na tubig. Madali lang akong magwalis ng katawan. Pagkatapos, diretso na akong pumunta sa banyo. Sa dagat ginagawa, may shower room na ako. At banyo. Sa wakas hindi na ako gagawin ang ganitong kalagayan ng mag-isa. Pagkatapos, lumabas sa harap ko ang isang panel. Host, Zumo. Evolution value 35%. Tinitingnan ang mga gantimpalang ito. Labis akong natuwa sa puso ko. Pero gantimpala ay gantimpala. May nahulog pang isang sirena. Ano nang nangyayari? Tumingin ako. Sa nakahimlay na si Daniel. Sa sandaling ito, si No ay may galit na ekspresyon. Na nakatingin kay Daniel. Na parang handang umatake. Na para bang gusto siyang kainin. Ano ang nangyayari sa sistema? Hindi ba tinulungan ko na si No na maibalik ang kanyang buhay at ang kanyang mental na estado? Bakit may isa na namang sirena? Host, ito ay sistema ng pag-aalaga ng sirena. Hindi sinabi na kailangan mo lang mag-alaga. Isang sirena.
Iba ang kalagayan ni na Daniel at noon na si Rena. Hindi pareho ang sitwasyon nila. Si Daniel noon ay nahuli ng mga tao at nasaktan ng mga tao. Halos mamatay na. Halos mamatay na. Ang gagawin mo, host, ay ibalik ang kanyang buhay at espiritu. Pero paalala lang sa host, si Serena Daniel ay may matinding pagkamuhi sa tao. Sa panel sa ibabaw ng ulo ni Daniel, may lumabas na isang linya ng teksto. Daniel, buhay 5%. Isip 1%. Si Daniel ay isang napakatibay na, itim na sirena, itim ang buntot, itim ang maikling kulot na buhok, at napakakaakit-akit. Mapusok na kayo mangging balat, ay isang malakas na mermaid. Ngunit ang kanyang itim na buntot ng isda ay may isang dumudugo, malaking sugat, nakakainis tingnan. Noo ay nakatingin sa akin na parang tanga. Habang nakatingin kay Daniel na nakalutang, namumula ang mga pisngi sa selos. Lesiw, isang itim na patay na isda. Anong nakakaaliw dyan? Ihulog mo na lang sa dagat. Masasayang mamatay na lang. Ako'y seryoso. Nakikipag-usap kay Noo ng seryoso. No, paano mo masasabi yan? Siya rin ay isang sirena. Kasama mo rin siya. Nasaktan siya ngayon. Kailangan mo ng tulong ko. Hindi matanggap ni No. Gusto pa niyang makipagtalo. Ngayon, ang dagat ay kontaminado. Kayo, mga sirena, ay unti-unting naubos. Tinutulungan ko siya, ay para makatulong. Kayo mga tao isda. Kaya dapat mas malawak ang inyong pananaw. Sama-sama tayo. Tulungan ang maliit na itim na isdang ito, paano? Si No ay talaga namang isang inosenteng maliit na isda. Dahil sa mga sinabi ko, naantig siya at napaiyak na mailuha sa mata. Ang bait mo, Zumo, kahit na tao ka. Para sa amin, mga sirena, at bilang isang sirena, nang dahil sa selos, gusto kong saktan ang kapwa ko sirena. Hinaplos ko ang maliit niyang ulo. Binati ko siya ng mahinahon. Ang pagkilala sa pagkakamali ay malaking hakbang sa pagbabago. Tayo tatlo ay magpapabuti ng buhay. Hindi, ang ibig kong sabihin. Tayo tatlo ay dapat magkaisa at magmahalan. At pagsikapan nating makalabas sa dagat na ito. Sino na simple, na pinagsamantalahan ko at niloko. Tinatanggap si Daniel. Pero para mapatawad siya, binilinan ko siya ng isang halik, at hinalikan ko siya ng mariin. Kaya siya ay umungol, na may pagkaarte. Hayaan mong gamutin ko si Daniel. Si Daniel lang, maliban sa sugat sa buntot. Siya ay nahawahan din, gamit ang kakayahang linisin. Tinanggal ko ang kanyang kontaminasyon. Tungkol sa sugat, kailangan kong gumamit ng malinis na tubig. Unahin mo siyang linisin. Pagkatapos, gamit ang punit na damit, balutin ang sugat, dito sa akin. Magpapagaling pa ako sa tao. Sa kabilang banda, nadula sa dagat, Jiang Si at Liwiwei. Hindi namatay. Swerte ang dalawa. Dahil sa yate, mga piraso ng kahoy na natanggal. Lumulutang sa dagat. Si Liwiwei ay nag-udyo. Jiang Si Zumo ay nakipagsabwatan niya. Isang lalaking isda. Kaya pala siya nagtaksil sayo. Nakayuko si Jiang Si sa kahoy. Ang tingin ay malupit. Tumingin sa kanyang telepono. Napatuloy na gumagalaw ang lokasyon. Galit na sinabi. Si Zumo, ang cute na ito. Gagawin kong sashimi ang lalaki niyang ligaw. Na iyon, tinitingnan ko ang tela, na nakabalot sa buntot ni Daniel, na nilusaw ng dugo. Ang buhay sa panel, ay bumaba na sa 4%. Bigla akong napangibi ng puso. Ang buhay ni Daniel ay 4%. Ang espiritu ay 1%. Naku, wala akong gamot para sa sugat. Simpleng pagbabalot lang. Hindi siya maliligtas. Bigla akong naisip, ang laway ko, ay makakatulong sa pagpapagaling ng sugat ni No. Pero itong buff na ito, ay epektibo lamang kapag naging kapareha ng sirena. Kaya't pinapansin ko si Daniel. Yung sexy na mga labi niya, hindi ko mapigilan. Nalumunok ng laway. Zumo, anong gusto mong gawin? Napansin ni No. Ang tingin ko, at sobrang nagalit. Kahit na tayo sa lahi ng sirena, ay maaaring magkaroon ng maraming asawa. Pero, ikaw ay akin. Hindi ka talaga pwedeng maging asawa ng itim na isda na iyon. Ang totoo, ang mga sirena pala, ay pwedeng magkaroon ng maraming asawa. Ayos, madali na pala yan. Kay No, maingat kong sinabi. No, nakita mo rin ba? Wala akong kahit anong gamot dito. Kung hindi ko siya mailigtas, mamamatay siya sa labis na pagdurugo. Hindi ba't, napagkasunduan na natin, nasama-sama tayong lalaban, para sa kaligtasan ng mga sirena. Si No ay humihikbi. Kahit na ayaw niya, wala siyang magagawa kundi tanggapin. Kailangan lang niyang humalik ng isang segundo. Sige na, nakikinig ako sa'yo. Hinalikan ko si Daniel, sa kanyang kaakit-akit na mga labi, at pagkatapos ay may isang liwanag na kumislap. Sa kanyang balikat, lumitaw ang isang, tulad ng pusong marka, at katulad ng marka sa katawan ni No. Na marka, alam ko, matagumpay na kaming nagkaugnayan. Kaya agad kong ginawa ang hakbang. Alisin ang tela sa buntot ng isda. Maingat na. Hinalikan ko ang kanyang sugat, kung saan dumampi ang aking mga labi. Mabilis na natuyo ang kanyang sugat. Nang ang kanyang sugat ay ganap ng natuyo, tumingala ako. Daniel, ang buhay mo ay 0% na lang. Ang iyong mental na enerhiya ay 5%. Nabawi pa ang iyong buhay ng ganito kalaki. Ako'y natuwa. Nang bumaba ang ulo ko, nakita ko isang madilim na mata, na puno ng galit. Ang mukha ni Daniel ay hindi normal na pula. Mabilis siyang gumawa ng isang depensibong posisyon.
tapos ay umungol sa akin. Ikaw na tao. Ano ang ginagawa mo? May galit siya sa mga tao. Kaya hindi ko rin siya ginusto galitin. Huwag kang matakot. Hindi kita sinasaktan. Gusto lang kitang iligtas. Alaynan, halos mamatay ako dahil sa inyo mga tao. Halos mamatay ako. Kaya bago kita patayin. Tumakas ka na agad. Si Daniel ngayon, hindi na matatag ang kanyang isipan. Nagpa siya akong tumahimik na, para hindi siya muling mapagalitan. Pero sino ang mag-aakala, na biglang may sasabihin sino? Ganun ba? Talagang nakakainis naman. Ang pinakaayaw mong tao, ay nakipagtipan na sa'yo. Ikaw na, ang kasama nitong tao. Biglang, napaigtad si Daniel, parang hindi makapaniwala. Ano ang sinasabi mo? Paano ako magkakaroon ng kasunduan sa isang masamang tao? Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang iyong collarbone. Tumingin si Daniel pababa, at nakita ang sarili. Matapos makita ang marka sa kanyang collarbone. Talagang nabigla ako. Agad na bumagsak, ang mental na estado ko sa 1%. Paano mo magagawa yan? Mas nakakainis pa, dahil sa laway ng partner. Bigla siyang nag-init. Nagalit din ako, kung hindi tayo magtatag ng kasunduan. Paano kita papagaling? At huwag kang mag-alala. Wala kang kahit kaunting ideya. Nang marinig ni Noah ang salitang iyon, lubos siyang natuwa, nilingon ang malaking buntot ng isda, at pumunta sa aking tabi. Napaka-aktibo niya, yumakap sa aking bewang. At pagkatapos ay sa kay Daniel. May nakataas na kilay. Narinig mo ba, little blackfish? Sabi ng aking asawa. Hindi niya type. Yung itim at pangit mong isda. Huwag kang magpanggap na may pag-asa. Si Daniel ay may pulang mga mata. Nakatitig siya kay No, tapos tumitig siya sa akin. Sa huli, wala siyang sinabi. Sa mga sumunod na araw, si Daniel ay, hindi pa rin makapaniwala, ang katotohanan na maging kasama ko. Alam kong may galit siya sa akin. Ngunit para sa misyon, kailangan ko lang siyang alagaan. Hindi nagbabagong espiritu. Hindi ko maiwasang humagulgol. Kung magpapatuloy, ito ng ganito, ang aking misyon, ay hindi matatapos. Hindi matatapos ang misyon. Kaya wala akong paraan, na makaalis sa nakakatakot na dagat na ito. Pabalik sa Pampang. Habang hindi ko namamalayan, ang bangkang swan ay unti-unting lumulutang. Pumasok sila sa isang maraming hamog na dagat. Samantala, si Jiangxi at si Li Weiwei, gamit ang mga piraso ng yate, naglulan sa dagat ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, hindi kumain, hindi uminom, at kailangang iwasan ang mga mutante. Pag-atake ng mga nilalang dagat, ang lakas at isipan ng dalawa ay umabot na sa hangganan. Ngunit sa kabila nito, si Jiangxi ay patuloy na masigasig na nakatingin sa cellphone, na para bang ang pagpatay sa akin ay ang kanyang dahilan para mabuhay. Jiangxi, gutom na gutom ako. Uhaw na uhaw ako. Bago pa man mawala ng malay si Li Weiwei, parang may lumitaw na anino ng isang bangka sa harap niya. Jiangxi, iyon ba? Ay isang bangka. Baka panaginip ko lang ito. Sumunod si Jiangxi sa direksyong tinuro ni Li Weiwei. Tumingin siya sa direksyon. Biglang lumaki ang mga mata niya. Sigaw niya ng masigla, hindi ito panaginip. Totoo nga, may barko. May pag-asa na tayo. Magandang balita, nailigtas sina Jiangxi at Li Weiwei. Masamang balita, ang mga nagligtas sa kanila ay isang grupo ng walang habas, mga piratang pumapatay ng walang awa. Sina Jiangxi at Li Weiwei ay inapos ng mga pirata. Sa mas ng barko, nakaposa sa mas ng deck, nanginginig. Umiiyak si Jiangxi, humihingi ng awa. Lahat ng nasa akin, ibinigay ko na sa inyo. Kabilang na ang cellphone ko. Wala na talaga akong kahit ano. Basta dalhin nyo kami. Bumalik sa dalampasigan. Tiyak na ibibigay namin sa inyo ang malaking halaga. Pinuno ng mga pirata ay nagpakita ng malamig na ngiti. Dadalhin kayo pabalik sa dalampasigan. Nagkamali ba kayo? Kami ay mga pirata. Hindi siya Coast Guard. Walang dala. Kung ganoon, patayin ang lalaki. Ibenta ang mga organ niya. Iniwan ang babae. Kasama namin ang mga lalaki. Mag-enjoy dito ng maayos. Si Jiangxi ay natakot at umiyak ng malakas. Pakiusap na lang. Basta huwag niyong patayin ako. Ano man ang gusto ninyong ipagawa sa akin. Gagawin ko. Wala lang akong lakas kahit para patayin ang manok. Maliit na mukha. Ano ang kailangan namin sa iyo? Sa mga sandaling iyon, biglang naisip ni Jiangxi ang sirena na nagdala ng bagyo noong araw na iyon. Agad siyang kumalma. Narinig ko na ang mga sirena ay may mataas na halaga sa black market. Ang kanilang mga kaliskis ay parang mga hiyas. Ang kanilang balat ay maaaring ipalit sa balat ng tao. Ang kanilang laman ay nakakagamot ng lahat ng sakit at nagpapahaba ng buhay. Kaya kung maibibigay ko sa iyo, ang kinaroroonan ng sirena, nang marinig ng pinuno ng mga pirata, nagbago ang kanyang ekspresyon sa tuwa. Anong sinasabi mo? Alam mo ba kung nasaan ang sirena? Nasa dagat tayo. Matagal na nating hinahanap. Pero ni isang beses hindi pa tayo nakatagpo. Paano mo nalaman nasaan ang sirena? Nang marinig ni Jiangxi, nalaman niyang may pag-asa. Agad siyang natuwa at sabi, ang dahilan kung bakit naglalaro tayo sa dagat ay dahil sa yung nakakainis na sirena. Kaya naniniwala ka sa akin. Alam ko kung nasaan ang sirena. Sa cellphone ko, may lokasyon ng sirena.
dahil tanging sa pamamagitan ng lokasyon makakahanap. Ngayon, makakahanap tayo ng sirena. Nagmamaneho ako ng swan boat. Naglalakbay sa mga ulap na bumabalot sa madilim at nakakatakot na dagat. Humihingalo ako. Nais ko sanang bumalik. Ngunit napagtanto ko na ang swan boat ay matagal nang napapalibutan ng ulap. Saan pa ba ang daang pauwi? Tumingin sa ulap sa unahan. Naramdaman ko ang isang takot na di pa nararanasan. Hawak ng pinuno ng mga pirata ang telepono. Tinitingnan ang lokasyon dito. Patuloy na umiti. Pumunta sila sa karagatang iyon. Ngunit tinatawag itong kamatayan na lugar sa dagat. Sinumang pumasok dito ay may panganib sa buhay. Tanging kami lamang na palaging naglalakbay sa dagat na may karanasan. Kailangan upang makaligtas dito. Tuwang-tuwa si Jiangxi na nagtanong. Ang ibig mo bang sabihin ay sila ay mamamatay sa karagatang ito? Tama, kahit na ang hari ng dagat na isda ay hindi tiyak na makakaligtas ng buo. Lumabas mula sa dagat na iyon. Umiti si Jiangxi ng mapanlinlang. Jumo, wala kang awa sa akin. Kaya huwag kang magalit kung wala akong katapatan sa iyo. Nandito pa rin tayong tatlo sa sala. Biglang tumigil sina Noo at Daniel. Bigla silang naging bato. Pagkatapos sa kanilang mga buntot, bukas ang lahat ng mga palikpik. Parehong nakangisi ang dalawa. Nagmumukhang napakatapang. Anong nangyayari? Sabay nilang sabi. Biglang nakarinig sila ng ingay na parang umiiyak. Ito ay ang tunog ng horn ng barko. Agad kaming tatlo ay nagsimula tumakbo. Tumingin sa labas ng bintana at nakita ang isang napakalaking sira-sirang bangka ng multo na papalapit sa atin. Ang bangkang iyon ay napakasira. Kitang-kita na ito ay isang bangka mula 100 taon na at puno ng mga lumot sa katawan nito. Ang mga barnacle sa algay, siksik at masiksik, tila nakakakilabot tingnan. Higit pa sa ganito, sa ganitong uri ng dagat, lalo pang nakakatakot. Nang makita nila ang barko, reaksyon ni Nano at Daniel mas naging matindi, parang gusto nang tumakbo palabas. Kayo, kalma lang. Isang luma at inabando ng barko lang ito. Bakit kayo ganito ka-excited? Pagkatapos kong magsalita, ay nakita ko ang barkong iyon. Sa ibabaw ng bangkang multo, lumabas ang isang mukhang mabait na lalaking nasa gitnang edad. Umiti ang lalaki sa amin. At sinabi, mga kaibigan, nakikita kong masyadong maliit ang inyong bangka. Hindi ito makakalusot sa lugar na ito ng dagat. Kaya, gusto nyo bang sumama sa barko ko? Ilalabas ko kayo. Nang hihilo na ang ulo ko. Sa ganitong barko, paano? May tao pa rin ba? Pero yung nakikita ko, sigurado. Tao talaga sila, hindi nagkakamali. Iniisip ko lang, kung direktang magmamaneho ba, at aalis o paano. Nang biglang nagsalita ulit ang lalaki. Sabi niya, kung sasakay ka, sasabihin ko sa'yo, kung paano makakalabas, hindi makaalis sa bahaging dagat na ito. Alam kong tama ang sinabi niya. Kahit na may 2 sirena, nakaharap pa rin ako sa bahaging dagat na ito. 3 araw at 3 gabi akong hindi nakalabas. Kaya napilitan akong sumunod. Nang papalabas na ako, hinarang ako ni No. Bihira siyang maging seryoso. Jumo, gusto kong sumama sa'yo. Hindi pwede, ang sirena ay talaga namang paborito ng mga tao. Kung sasama ka sa akin, baka mapahamak ka. Hawak ni Noo ang aking kamay, at malalim na sinabi, kayong mga tao. Hindi ba't may kasabihan? Kung mag-aasawa ka ng manok, sumama ka sa manok. Kung mag-aasawa ka ng aso, sumama ka sa aso. Ngayon, ako na. Ay iyo na. Kailangan nating harapin ang lahat. Ito ang 9 na taong obligadong edukasyon. Ang nahulog na isda ba? Ngunit si No ay labis na determinado. Ayaw kong bigin ang kanyang taos pusong damdamin. Kaya't ang aming mga kamay ay mahigpit na naghawak
na may mukha na parang handang mamatay. Sa mga sandaling ito, murmur ni Daniel, gusto ko ring pumunta. Tinanggihan ko siya, hindi pa gumagaling ang katawan mo. Manatili ka na lang dito. Kung sakaling may mangyari sa ating dalawa, anumang aksidente, ikaw ang magmamaneho ng barko at aalis. Hanggang gumaling ang katawan mo. Gumaling na ng tuluyan. Babalik na ulit sa dagat. Ang mukha ni Daniel, labis ang pagkabigla. Ikaw na ito, isang taong walang kalaban-laban. Nagawa mo pang pigilan akong manatili rito. Kung hindi, ano, kahit na tayo ay magkapareha lang sa pangalan. Pero wala tayong tunay na relasyon. Hindi mo kailangang ipagsapalaran iyon. Nang kami ni No ay lumingon at umalis. Mahigpit na niyakap ni Daniel ang kanyang kamao. Ang itsura niya ay naguguluhan. Gulat at may kasamang pagkakonsensya. Sina Noo at ako ay sumakay sa barkong multo na iyon. Pagkapanik namin, yung lalaking nasa katanghali ang gulang. Nagpakilala, pwede ninyong tawagin akong Abu. Ako ang kapitan ng barkong ito. Nang matapos si Abu, iniunat niya ang kamay. Nais niyang makipagkamay sa akin. Ngunit nang iniunat niya ang kamay, ang kanyang galaw ay nanginginig. Pinigilan ko ang aking pagdududa at hindi komportable. Maingat kong hinawakan ang kanyang kamay. At pagkatapos ay napansin ko ang kanyang kamay. Napakamalambot talaga. Walang kahit anong buto. Sa oras na ito, napansin ko lang si Abu. Ang nakalabas na balat ay napakamaputla. Parang walang kulay ng dugo. Hindi lang iyon. Mula sa kanya ay may bahid ng mabahong amoy. Na ipapasa, inanyayahan kami ni Abu Nino na pumasok sa kwarto ng barko. Sabi niya ay may handog siyang salu-salo para sa amin. Nagtinginan kami ni No. Kung may kakaiba, agad kaming aalis. Agad na aalis. Pero nang pumasok kami dalawa, sa kabina, sobrang nagulat kami. Malaki ang kabina. Maraming tao. Nakatambay sa paligid ng mesa. Naghihintay kumain at uminom. Pero yung mga tao na yun, lahat ay bulok. Mukhang mga zombie. At ang kinakain nila ay parang bulok na laman din. Napakabangong amoy. Agad kaming gustong tumakbo ni No. Ngunit ang pinto ng kwarto ng barko ay naisara na ng iba. Tinitigan ni Abu kaming dalawa. Umiti siya ng kakaiba. Kayo ay aking mga kagalang-galang na bisita. Saan niyo gustong pumunta? Naiinis ako. Sino ka ba talaga? Anong balak mong gawin? Tumawa si Abu. Ang mga tampok ay nagkalat sa mukha. Mukhang napaka nakakatakot. Sa mga sandaling ito, lumapit si No sa aking tainga. At mahinang sinabi, isda. Ano? Nakahalata ako ng matinding amoy ng mga nagbago-bagong isda sa mga taong ito. Sila ay kinokontrol ng nagbago-bagong isda. Pagkatapos kong sabihin ito, si Abu at ang mga taong nagtawanan silang lahat. Ang mga facial features nila ay nababali sa isang nakakatakot na paraan. Pagkatapos, yung mga zombie na dati ay tao pa. Biglang nagkahiwa-hiwalay. Naging isang piraso ng isda. Punong-puno ito ng buong silid ng barko. Yung mga baluktot na isda, kakaibang forma, nakakainis at pangit. Patuloy silang humahabol sa akin at kay No. Halos mapapamura na ako. Habang tinitingnan ko ang ilalim ng paa, halos walang puwang na matayuan. Ang paa ko, pati ilang isda ay tumatama pa. Nakakainis, ako nga, gusto ko nang putulin ang paa ko. Ang mga isdang ito ay mutated, na kumakain ng laman ng tao. Tinitingnan ko sila. Ang layunin ng pagpapanggap ay upang linlangin ang mga nagdaraan na tao na sumakay sa bangka. At pagkatapos ay kainin sila. Ano pang hinihintay mo? Tumakbo ka na. Pinipigil ko ang pagkahilo. Hawak ko ang kamay ni No. Nagmamadaling tumakbo sa loob ng kwarto ng barko. Habang tumatakbo ay napapalo ang napakaraming isda. Ang aking kakayahan sa paglilinis ay ginagamit upang linisin ang mga mutadong isda. Ngunit ang mga mutadong isda ay napakarami talaga. Naglilinis ako ng isang grupo, may susunod pa. Halos maubos na. Tayo dalawa ay malulunod. Tungkol kay No, bagamat kayang kontrolin ang panahon. Ngunit sa harap ng mga nilalang dagat, wala itong silbi. Habang tayo ay dalawa, ay malapit ng malunod sa mga isda. Sa oras na iyon, plok! Binuksan ng tao ang pinto ng kwarto. Nakatayo si Daniel sa harap ng liwanag. Nagmumukhang napakalakas at matipuno. Parang isang bayani ng buong mundo. Nakatingin siya sa mga masalimuot na isda. Bahagyang itinaas ang kamay. Ang mga isda na dati ay patuloy na kumikilos. Biglang tumigil. Nagsusuka. Sa pagkakataong ito, talagang nagsuka ako. Pagkatapos naming makatakas, biglang bumagsak si Daniel. Na walang lakas, ako at si No, agad na pumunta para saluhin siya. Tiningnan ko siya, ang panel sa ibabaw ng ulo niya. Alaynan, bagamat bumaba ang buhay niya. Tumaas naman ang kanyang espiritu. Nagmamadali akong nagtanong, Daniel, kamusta ka? Nandyan pa rin ang tono niya. Wala akong problema, pero huwag kang mag-isip ng labis. Dumating ako para iligtas kayo. Kailangan ko pa ang iyong pangangalaga. Hindi ako kailanman. Iligtas ka, tao. Muli, isa kang mapanlin lang. Na isda, ngunit hindi ko siya ibubulgar. Tumango ako. At mumiti sa kanya. Daniel, pagbalik mo. Mangingisda pa ako ng mas maraming isda. Para sa'yo kainin. Sina Noo at ako ay nagtulungan. Natulungan si Daniel na makalakad sa deck. Iniisip na ibalik siya sa barkong Swan. Ngunit hindi namin inakala na may malaking barko. Napapalapit sa amin. Nang huminto ang malaking barko sa harap namin. Nakita ko na sa wakas, ang mga tao sa barko. Isang grupo ng mga pirata. At sina Jiang Si at Li Weiwei.
Hindi ko akalain na ang dalawang ito ay nakaligtas. Hindi lang iyon. Sila pa ay nakipagsabuatan pa sa mga pirata. Hindi akalain ni Zumo na ikaw ay nakaligtas sa lugar na ito. Ng mga patay, dapat ako ang nagsabi niyan. Hindi ko akalain na kayong dalawa ay ganito katibay. Nahulog sa dagat at hindi pa rin namatay. Tumingin sa akin si Jiangxi na may malamig na ngiti. Tapos nakita niya ako. Kasama ang dalawang sirena sa aking paligid. Biglang naging masaya ang kanyang mga mata. Boss, tingnan niyo po. Hindi lang pala siya may isang sirena. Kung mahuhuli mo ang dalawang sirena, syempre magiging mayaman ka. Tumingin ang kapitan ng mga pirata kay No at Daniel at humalakha. Sobrang swerte natin ngayon. Hindi ko akalain na makikita natin ang dalawang sirena. Talagang napakalaking kayamanan. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging matindi at magagalitin. Lumapit kayo. Kunin ninyo ang dalawang sirena at agawin nila sa akin. Tungkol sa babaeng iyon. Sagot ni Jiangxi. Yung babae, binilangan niya ako. Kailangan ako ang pumatay. Ang mga pirata ay nagsalubong sa bangka ng multo. Maraming tali at angkora ang kanilang itinapon. At saka, mabilis silang umakyat. Nakapag-akyat sila. Sila ay marami. Magaling silang umakyat. At agad nilang napasuko kami. 3 tao ang pumaligid sa amin. Galit na ginaganti ni Daniel ang kanyang ipin. Suntok na tao. Totoo nga, ako talaga. Hindi dapat magtiwala sa tao. Agad akong nagsalita. Huwag niyo namang masaktan ng di sinasadya. Ako at sila. Hindi sila magkasama. Delikado ang sitwasyon. Gusto ni No na kontrolin ang panahon. Pero hindi niya inasahan na bang dumaan lang ang bala. Sa mukha ni No, tayo 3 ay labis na nagulat. Paglingon, nakita namin ang pinuno ng mga pirata. At ilang pirata, hawak ang baril na nakatutok sa amin. Kahit na marunong si No, kontrolin ang panahon, magpaulan at umambon. Pero hindi niya magawang harangin ang mga baril na ito. Tuwing susubukan niyang mag-cast ng spell, palaging napuputol siya. Ngayon kami, 3 ay parang mga hayop na nakakulong. Napapaligiran ng napakaraming pirata. Sa kabilang banda ay may mga baril. Gusto naming makatakas. Pero imposible talaga. Tiyak na tiwala si No. Sabi sa akin. Zumo, ako na ang bahala sa kanila. Ikaw at si Daniel, mabilis na bumalik sa barko. Basta makabalik kayo sa barko. Ligtas na kayo. Hindi pwede. Hindi ko talaga pwedeng makaligtas mag-isa. Sabay tayong aalis. Sabay tayong mamamatay. Naantig si No. Naluha siya. Hindi akalain ni Zumo na mahal mo ako. Handang mamatay kasama ko. Isang mapanuyang tinig. Ang narinig. Ang mga sirena ay may maraming asawa. Hindi posible na mamahalin ka lang niya. Ako ba'y nagkakamali? Bakit parang nararamdaman ko na medyo naiinggit si Daniel? Sa sinabi niya, hindi pa ako nakapagpaliwanag. Yung mga pirata, malapit nang sumugod sa atin. Sa oras ng kagipitan, nakita ko ang mga iyon sa loob ng barko na hindi pinatay ng mga barnacle. Bigla akong naisipan ng isang paraan. Daniel, ang iyong kakayahan ay kontrolin ang mga nilalang sa dagat. Tama ba? Ngumiti siya ng bahagya. Pero hindi pa ganap ang katawan ko. Hindi pa ako ganap na nakakontrol. Kaunti lang ang mga pwedeng kontrolin na buhay. Subukan mong kontrolin yung mga isda para labanan ang mga pirata. Naging maliwanag ang mata ni Daniel. Tumingin sa akin. Dahan-dahang lumalabas ang paghanga. At may isang bahagyang ng damdaming hindi ko pa nararamdaman. Mas mababa ang antas nitong mga isda. Susubukan ko. Pagkatapos, sa ilalim ng kontrol ni Daniel, yung mga mutated na isda, mabilis na gumalaw. Hindi nagtagal. Napuno ang buong deck. Nang mapansin ng mga pirata na may kakaiba, huli na ang lahat. Ang mga mutated na isda ay umaakyat sa kanilang mga katawan. Kinagat sila. Ang mga pirata ay nagsimulang mag-ingay ng malakas. Kami 3 habang nagkagulo. Tumalon sa bangka ng multo. Pero ang pinuno ng pirata, mabilis ang reaksyon. Habang tayo ay tumatalon, noong nasa bangka ng mga multo, ay pinaputukan tayo. At kitang-kita na, tamaan na si Daniel. Sa isang iglap, itinulak ko si Daniel. Eto, tama ang bala sa kanya. Sa aking balikat. Zumo, sumigaw si No. At pagkatapos ay niyakap ako. At biglang tumalon sa dagat. Si Daniel ay sumunod sa likod na naguguluhan. Hindi niya akalain na ako, isang tao, ay talagang handang harangin ang bala para sa kanya. Matagumpay na nakabalik sa swan boat. Nang utusan ng pinuno ng mga pirata, nabarilin ang swan boat. Nang malakas na putok, pinipilit kong manatiling gising. Ang gantimpala na ibinigay ng sistema sa akin. Ang sobrang bilis na seahorse. Biglang sumirit. Ang bangkang swan palabas. Iniwan lang sa mga pirata. Ang isang anino. Galit na utos ng pinuno ng pirata. Putang ina. Ang matatamis na nahawakan ay tumakas. 2 sirena pa naman iyon. Sina Jiangxi at Li Weiwei, nanginginig at nagkukubli sa isang sulok. Ngunit ang pinuno ng mga pirata ay hindi sila pinakawalan. Mabagsik niyang hinila ang damit ni Jiangxi at nagbanta na kung hindi makuha ang 2 sirena, ihuhulog ko kayong 2 sa dagat para pakainin ang mga isda. Sa kabilang panig, ang bangkang swan ay hinahata ng seahorse na sobrang bilis. Kasing bilis ng rocket ang takbo nito. Nang makabawi ako, nakaalis na ang bangkang swan. Yung nakakatakot na dagat. Sa loob ng bangka ng swan, tinitingnan ni No ang buong katawan ko na puno ng dugo. Dumudugo ang aking mga luha. Zumo, huwag kang mag-alala.
Ililigtas kita. Nahihirapan akong makapagsalita. Pero, wala kaming gamot. Kayo, paano niyo ako maililigtas? Niya paan ni Noah ang luha. Sabi niya, laway ng kapareha, hindi ba pwedeng pampagaling ng sugat? Noong una, ginamit mo ang iyong laway. Pagalingin mo ako. Ngayon na ang turn ko. Sa harap ni Noah, habang nakayuko siyang gustong halikan. Habang tinatamaan ako ng sugat ko. Ngunit si Daniel ay humawak. Agad na humarang kay Noah. Mabilis niyang hinawakan ang aking damit. Hinila pababa ang balikat. Tapos yumuko at hinalikan. Nagulat na husto si Noah. Ako rin ay labis na nagulat. Nilingon ko ang aking mga mata. At nakita ko lang. Ang maayos na. Itim na maikling buhok ni Daniel. Tumataas ang balikat ko. Ang nararamdaman sa balikat ko ay parang kiliti at pamamanhid. Hindi ko mapigilang makagawa ng tunog. Kahit na masakit pa rin ang balikat ko. Pero hindi ko alam kung bakit. Ang halik ni Daniel. Pakiramdam ko ang sarap. Mukhang halik ng partner. May epekto talaga sa pagpapasigla sa kapareha. Di ko alam kung gaano katagal. Sa wakas, tinignan ni Daniel ang taas ng ulo niya. At pagkatapos ang mukha niya. Naging itim ang pula. Daniel, galit si Noah. Itinulak niya siya. Anong ginagawa mo? Ako ang kasintahan ni Zumo. Ako lang ang karapat-dapat na magpagaling sa kanya. Tumawa si Daniel ng malamig at itinuturo ang sarili sa marka ng puso sa kanyang clavicle. At nang aasar na nagsabi, nakalimutan mo ba? Ako rin ang kapareha ni Zumo. May karapatan din ako. Higit pa rito, siya ang dahilan kung bakit ako nasaktan. Para mailigtas ako. Kaya mas karapat-dapat ako. Dahil si Noah ay hindi makasagot ng kahit isang salita, kundi magalit at magpatuloy lang. Nang walang magawa, na magpatuloy lang sa galit. Ayaw mo ba talaga ang mga tao? Bakit mo pa rin sila nililigtas? Umiti si Daniel sa akin. Sa tingin niya, may galit. Matagal nang nawala. Pinalitan ito ng malalim na pagmamahal na di mapaliwanag. Ang tao ay tao. Si Zumo ay si Zumo. Sasabihin ko sa'yo, mula ngayon, ako na rin ay magiging isa sa mga kasama ni Zumo. Ngayon si Noah, wala na siyang masabi. Kahit isang salita. Nakapakinig ako sa sinabi ni Daniel. Nahiya ako at uminit ang mukha ko. Hindi ko kailanman naisip na isang araw, magkakaroon ako ng 2 asawa. At saka, mga asawa ng 2 sirena. Subukan kong manatiling makatuwiran. Na may pamumula sa mukha ay nagsabi, Daniel, naging magkapareha tayo. Dahil sa mga pangyayari, hindi mo kailangang magpakasakit. Dahil sa pasasalamat sa akin. Itinataas ni Daniel ang aking baba. At sinabi ng isa-isa, Zumo, pakinggan mo ako. Ako si Daniel. Ay nahulog sa'yo, isang tao. Kaya gusto kong maging iyong kasama, maging iyong asawa, at hindi ito tungkol sa pasasalamat. Ang bangka ng Swan ay sa malalim na asul na dagat, nagpapahinga ng relax, pero ang atmosfera sa loob ng bangka ng Swan ay sobrang awkward. Kakatapos ko lang linisin ang isang basket ng isda. At ngayon ay gusto ko nang pakainin ang 2 isda. Nang may pag-asa. Yung 2 isda ay nag-aaway, kung sino ang unang kakain. Ngayon, naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng nauna at nahuli? Ako ang unang kasintahan ni Zumo, kaya't ako ang unang kakain ng isdang ito. Si Daniel ay malamig at puno ng paghamak. Unang dumating, unang serbisyo. Ang hindi minamahal ang tunay na ikatlong tao. Hindi mo ba nakita nitong mga araw na ito? Kung paano ako inalagaan ni Zumo? Bulag ka ba? Ako ang pinakamamahal ni Zumo. Kaya dapat ako ang unang kumain ng isdang ito. Mahinang nagtataas ng kamay. Ayun, Daniel. Ikaw na pangit na yan. Itim at maduming patay na isda. Paano kaya si Zumo? Mamahalin ka. Itinaas ni Daniel ang kamay. Ipinakita niya ang kanyang malalakas na kalamnan. Na may paghamak. Nakita mo ba? Sa akin na may malapad na balikat at makitid na baywang. Isang katawan na puno ng lakas. Hindi ako gusto ni Zumo. Gusto mo ba ako? Daniel, papatayin kita. Nakakatawa. Kapag bumalik na ang katawan ko, hindi ka magiging kalaban ko. Kitang-kita na. Magsasagupaan na silang 2. Sumigaw ako. Tumahimik kayong lahat. Pagkatapos, parang kidlat na mabilis, ipapasok ang 2 isda sa kanilang mga bibig. Ayos na. Parehong may isda sa bibig nila. Hindi na makapagsalita kahit isang salita. Sinasabi kong galit ako sa bakal na hindi nagiging asero. Ano bang pinagtatalunan? Hindi ba mas mabuti kung sabay-sabay tayong kumain? Malalaki na tayo, hindi ba? Parang mga bata na nagwawala. Sino ay may isda sa kanyang bibig? Napaka mapagpuri. Na kumikiskis sa akin. Zumo, sabihin mo na agad. Ako ba ang paborito mong isda? Napailing si Daniel. Ang kapal ng mukha ng isang isda. Halos kasing kapal ng balyena. Makapal ba ang mukha ko? Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay, nagsiping kami ni Zumo. Hinawakan pa niya ang tiyan ko. Ikaw, galit na nakatitig si Daniel sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko. At nagtatanong, si Zumo, mas maganda ang katawan ko kaysa sa kanya. Gusto mo bang haplosin? Una sa lahat, kailangang aminin na. Tila mas matipuno si Daniel. Mas may lakas talaga. Mas malakas ang dating. Dagdag pa ang kayumangging balat niya. Mas nakakaakit pa siya. Kaya hindi ko mapigilan. Ang ganitong tukso. Kaunti lang sa kanyang abs. Ang hinawakan ko. Hehehe, ang ganda ng pakiramdam. Sa ganitong pagkakataon, sa itaas ng ulo ni Daniel, nagsimulang magbago ang mga numero. Mukhang hindi na magtatagal. Makagagaling na si Daniel.
At saka ang sistema ay nagbigay sa akin ng gantimpala ng mga sariwang karne ng baka, tupa, baboy at bi. Para hindi na ako kailangang kumain ng isda. At saka ang aking punto sa ebolusyon. Pero nagdudulot din ito sa akin ng kalungkutan. Akala ko malapit na akong maalaga ang dalawang isda. Pero ang dagat ay walang katapus-tapusan. Hindi ko pa rin alam kung paano makakabalik sa Pampang. Naisip ko na naman tungkol kay Jiangxi. Nakakatuwa kung paano niya palaging ako ay natatagpuan. Baka may tracking device siya sa akin. Pero wala naman ako ng kahit ano sa katawan ko. Kahit cellphone wala ako. Paano niya ako matutunton? Bigla akong naisip ng isang bagay. Tinitingnan ang barkong swan na ito. Baka nandito ang locator device. Sa barkong swan na ito, hindi ako palalampasin ni Jiangxi. At saka ngayon, kakabunding na siya ng mga pirata. Hindi dapat maliitin ang kanilang lakas. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hanapin ang locator device. Tapos tanggalin ito. Sa kabilang banda, sina Jiangxi at Li Weiwei. Kahit na hindi, pinatay ng pinuno ng mga pirata. Ngunit sila ay naging mga alipin ng mga pirata na naglalaba at nagluluto para sa kanila. Bilisan mo na, mag-antala-antala pa. Kung ganito kabagal ang galaw mo, kailan tayo makakakain ng kanin? Sa kusina, si Li Weiwei at Jiangxi naghahanda ng pagkain para sa mga pirata. Si Li Weiwei ay umiiyak at nagsasabi, "Kailan ba ako naka-experience ng ganitong paghihirap? Lahat ito ay dahil kay Zumo. Kung hindi siya, hindi ako malulugmok." Sa ganitong sitwasyon, hawak ni Jiangxi ang kutsilyo parang nagagalit. Pinuputol ang isda sa chopping board. Na walang habas, "Zumo, hindi kita palalagpasin." Hinding-hindi. Hinding-hindi. Walang palalagpasin. Pumasok ang lider ng mga pirata sa kusina. Sabi niya nang may pang-uyam, "Hindi mo ba nakita yung babae na may dalawang malalakas na sirena? Sa tingin mo lang ba, kaya mo siyang patayin? At saka, alam mo ba ang tradisyon ng mga sirena? Sila ay may isang asawa ngunit maraming asawa. Kaya, sa tingin ko yung dalawang sirena, baka nga, lahat sila ay asawa ng babaeng iyon." Ang mukha ni Jiangxi ay galit na galit, parang kulay atay ng baboy. Matagal na niyang napansin na hindi pangkaraniwan ang relasyon namin. Ito ay sumira sa dangal niya bilang lalaki. At labis siyang naapektuhan. Sa sandaling ito siya, gusto na akong durugin at kainin. Ngunit, patuloy pa rin ang kapitan ng pirata sa pag-udyok sa kanya. Kung hindi ko mahuli ang dalawang sirena na iyon, ibebenta ko kayong dalawa. Pagkatapos umalis ng kapitan ng pirata. Sa mga lugar na hindi nakikita, ang tingin ni Li Weiwei, dumaan ang isang liwanag. Sa espasyo ng sasakyang swan, nakikita ko ang puno ng pagkain. Ang aking nararamdamang kaba, nabawasan ng bahagya, kahit na hindi pa rin kami nakabalik sa baybayin. Pero meron nito, mga prutas at gulay, at sariwang karne. Kaya ko ring mabuhay, nang matagal sa dagat. Sakto, bihira akong magpahinga. Kaya ginawa ko para sa sarili ko. Ang 4 na putahe at isang sopas. Sino ang mag-aakala na sa dagat ay makakabangon? Kahit na ganoon, nagagawa ko pa rin. Nang ganitong kalmado, magluto para sa sarili ko. Inilalapag ko ang pagkain sa mesa. Si Noh at Daniel, agad na sumugod. Si Noh ay may paghanga sa mukha, nakatingin sa akin. "Wow! Ikaw ba ang gumawa nito? Bakit kagaling ganito?" Parang nadiskubre ko na, magaling si Noh magbigay ng emosyonal na halaga. Hindi ko napigilan na pisilin ang mukha niya. Ngumiti siya. "Ang iyong bibig, gaano katamis? Anong sinasabi mo?" Lahat ay gusto kong marinig. Dahan-dahang hinahaplos ni No ang kanyang mga labi, na may makahulugang ngiti. "Gaano katamis ang aking bibig? Hindi mo ba natikman na? O nakalimutan mo na?" "Walang problema, ngayon gabi. Pwede nating balikan." Nahiya ako ng sobra. Nakangisi si Daniel. Nakatitig na may hindi pagpayad. Nakatitig na may pagmamaliit. Napaka-cool na tiningnan si Noo ng isang beses. Hindi siya nagsalita. Sa halip, tahimik siyang umalis. Pagdating ng gabi, sa sahig ng sala, nakatulog si No. Matapos siyang matulog, nais kong pumasok sa espasyo para mag-shower. Pero pinigil ni Daniel ang daan ko. "Daniel, anong kailangan mo?" Hindi ko pa natapos magsalita. Ang bibig ko, naharang siya niyan. Ang halik ni Daniel, iba kay No. Ang halik ni No ay banayad, mahinhin at maingat. Samantalang ang halik ni Daniel ay magaspang at marahas. Isang uri ng hayop, nang hihintay ng sabik sa biktima. Kami ni, naghalikan ng gaano katagal. Hanggang sa halos, hindi na ako makahinga. Saka lang niya ako pinakawalan. Kailangan kong sabihin, ang pamatay na lakas ng mga mature na lalaki ay mas mataas kumpara kay No, na mga batang lalaki, na mas mahina, kahit na ang kissing skills ni Daniel ay napakabangkarote. Pero talagang pinasaya ako nito. Ang mga kamay ni Daniel, pinigil niya ako sa pader. Ang boses niya ay mababa at magaspang. Sa kanyang mga mata ay umiikot. Isang nakakatakot na damdamin. Humihinga siya malapit sa aking tenga. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Zumo, naalala ko na. Paunang babala ng sistema. Sa katawan ng sirena. Bago tuluyang makarecover, hindi maaaring magkaroon ng anumang labis na galaw." Tiningnan ko lang ang mga numerong nasa panel ni Daniel. Kaya nga, "Daniel, ito na. Ganap na siyang nakabawi." Pumikit si Zumo. Sa oras na ito, lumitaw na naman ang sistema.
Isang liwanag ang kumislap. Ang espasyo ng swan boat ay naging sobrang laki. Marami ng kasangkapan sa sala. At mga bookshelf. At may dagdag pang 4 na silid. Bago ko pa man maisip ito, biglang, may isang sirena na may mahabang pilak na buhok, na may makulay na buntot, ay bumagsak dito. Nasa harapan natin. Ang sirena na Asura, natutulog ng daang taon dahil sa sumpa. Ang kailangan mong gawin, ay gisingin ang sirena na Asura. Ano, bakit may isa na namang sirena, at sa ganitong pagkakataon pa? Ano ang ibig sabihin nito? Gusto kong gisingin siya. Ako ba? Marunong pa ng mahika. Hindi pinapansin ng sistema ang aking pagtutol. At ang pangit na mukha ni Daniel. Pagkatapos ay si Asura, ay may lumitaw na panel sa ulo niya. Kaya nang sumunod na araw, nagising si No. Ang nakita niya ay ang bangkang swan. Hindi lang naging marangya, kundi bigla ring nadagdagan ng ilang mga kwarto, at tahimik na natutulog. Sa sofa ang sirena, Asura, dumiretso si No, umiiyak at nagrereklamo. Zumo, nagkaroon ka na. Ako at si Daniel, hindi ba sapat? Ginamit mo pang natutulog ako. At dinala mo pa itong pangit na isda. Ako at si Daniel, nakaupo at pinapanood si Asura. Magdamag na. Walang magawa. Para gisingin siya. Ako'y walang magawa at pinapayapa siya. Huwag masyadong mag-alala. Ako at si Asura. Walang kinalaman. CJ. Alam mo pa ang pangalan niya. Pati pangalan niya. Tapos sasabihin mo pa. Walang kinalaman sa kanya. Uy. Naiinis si Daniel. Binigyan si Noo ng matalim na tingin. Tanga, tumahimik ka na. Naniniwala ako kay Zumo. Hindi siya taong pabago-bago. Pero habang nagsasalita siya, lalo pang humina ang boses. Lumalakas ang duda. Kitang-kita ang kawalan ng kumpiyansa. Sobrang kinakabahan ako. Dahil si Asura ay napakaganda. Sobrang ganda niya talaga. Ang kanyang pilak na mahabang buhok ay kumakalat sa sofa. Ang balat niya ay mas maputi pa sa niebe. Ang buntot ng isda ay bihirang makita. Nakulay na kumikislap na sirena. At saka ang ganda ng mukha niya, na hindi matukoy kung lalaki o babae. Mayroon pa siyang isang bagay na hindi maaabot ng karamihan, na may mataas na karangalan. Parang isang marangal na merman prinsipe. Nabighani ako. Ang sistemang ito ay nagpadala ng sirena. Bakit isang-isa lang? Mas maganda pa kaysa sa isa. Habang ako ay nalulumbay sa ganda ni Asura, ang aking kapitan na si Jorge. Siya ay tumama sa bato. Isang malakas na tunog. Yumalog ang bangkang swan. Tapos huminto ito. Lumapit ako sa bintana at tumingin. Ang nakita ko ay isang luntiang maliit na isla. Nabigla ako ng husto. Hindi ko mapigilang magsalita. Tapos ang luha. Unti-unting bumababa na. Halos nandito na. Sa loob ng 3 buwan, lagi akong naglalakbay sa dagat. Sa sandaling nakarating ako sa lupa. Matagal na. Hinahanap ang sariling lugar. Sa wakas ay natagpuan ko na. Ang lugar ng paglapag ay isang maliit na isla nga. Hindi ko pinakinggan si No at si Daniel na humihinto sa akin, agad kong binuksan ang pinto at tumakbo papunta sa maliit na isla. Asul ang langit, may mga ulap, araw, buhangin at dalampasigan. Mga alon at punong nyog, lahat ay pinakamaganda. Sa isla, ilang sandali, ako'y masiglang tumakbo. Ngiyaw ng malakas. Itong mga araw na, pinipigil at takot ko. Ilagay lahat ng nararamdaman. Nakarating na ako sa Pampang. Gusto ko ang lupa. Sangkatauhan Talagang tanging kapag nakatapak. Sa lupa lamang, ay makaramdam ng kapanatagan. Si Noh at Daniel, ay bumabarin mula sa bangka ng mga swan. Ang kanilang mga ekspresyon, ay mabigat habang nakatingin sa akin. Hindi ko maintindihan at nagtanong kung ano ang nangyari. Nakita ang maliit na isla. Hindi ba kayo masaya? Namumula ang mga mata ni Daniel. Nangangatog ang pagsasalita. Zumo, pagbalik mo talaga sa Pampang. Babalik ka ba? Sa buhay ng tao. At hindi na ba kami kailangan? Biglang nanigas ang aking ngiti sa mukha. Hindi maikakaila. Tama ang sinabi niya. Kahit gaano man tayo kamahal ngayon. Ngunit ako ay tao pa rin. At kailangang bumalik sa Pampang. Napangiti ako ng may pait. Pag-usapan na lang natin ang mga susunod. Sabay nating sulitin ang ngayon. Dahil nandyan ang maliit na isla. Hindi na ako nagmamadali na umuwi. Nagpasya akong manatili sa maliit na isla ng ilang araw. Tamang-tama para pag-aralan. Kung paano gisingin ang Asura. Nagtayo ako sa isla. Ng isang simpleng bahay kubo. At gumamit ng paraan ng pagkuha ng apoy gamit ang kahoy. Nagsimula ng apoy. Tungkol sa pagkain. Hindi na kailangang maghanap pa. Mayroon akong espasyo. Maraming pagkain na hindi maubos. Kaya ang kailangan ko lang gawin ay bigyan ang 2 isda. 3 isda ang sapat na panghuli. Masaya ang buhay sa isla. Bilang karagdagan sa araw-araw na pagsubok ng iba't ibang mga paraan upang gisingin si Asura. Sa pangingisda, mayroon ding pagsasanay sa aking kakayahang umunlad. Ang aking kasalukuyang kakayahang umunlad ay 60%. Sapat na upang umunlad ang mga isdang nagbago. Mga medium at malalaking nilalang na nagbago. Kaya't nagkaroon ako ng ideya. Pinapagana ko si Daniel. Nadalhin ang mga mutadong nilalang sa Pampang. Ginagamit ko ang kakayahan ng ebolusyon para linisin sila. At pagkatapos ay nakuha namin ang napakaraming isda. Hindi na kailangang maghirap sa pangingisda. Kapag busog na ang tao, masaya at malusog ang katawan at isipan. Mas naging maliksi ang utak ko. Tinitingnan ko ang swan boat na nakahinto sa dalampasigan.
Naisip ko, yung tracker sa Swan Boat. Naisip ko, hindi ako pwedeng manatiling nakaupo at naghihintay. Kailangan kong maging aktibo sa pag-atake. Tumingin ako sa paligid. Nasa isang pulo ako ngayon. Hindi masyadong malaki. Hindi rin masyadong maliit. Ngunit may isang makapal na gubat dito. Matagal nang namumuhay ang mga pirata sa dagat. Ang kanilang kakayahan na mabuhay sa lupa ay humina na. Kaya, sa halip na labanan sila, sa dagat na pamilyar sa kanila, mas mabuting lokohin sila sa islang ito at tapusin. Matapos magpasya, dinala ko sina Noah at Daniel. Pumasok sa gubat na iyon. Sa gubat may nakita kaming punong nakakatakot, tulad ng pangalan nito. Basta't ang katas nito makapasok sa dugo, agad kang mamamatay. Hindi lang iyon. Nasa gubat din ako. Nakakita ng isang lawa. Sa ibabaw ng lawa na ito, may makapal na algae na nakapaligid dito. Kung hindi ako tatapak dito, di sana hindi ko mapapansin na lawa ito. Ang panganib ng lachian ay nasa kapag pumasok ka at labis na lumaban, mas mabilis kang lulubog. Sa aking isipan, mayroon na akong paraan para harapin ang mga pirata. At si Jiang Si, tama nga. Pagbalik sa lupa, bumalik na ako sa aking teritoryo. Sa susunod na 3 araw, pinagawa ko kina Noah at Daniel na gumawa ng mga palaso gamit ang puno ng dugo. At sa katahimik ko silang sinabihan tungkol sa kanilang gagawin. Handa na ang lahat, kulang na lang ang silangang hangin. Nasa isla ako, tahimik na naghihintay. Naghihintay na mahuli sa bitag. Sa barko ng mga pirata. Sa barko ng mga pirata. Si Jiang Si ay buong araw hawak ang telepono. Pinag-aaralan ang aking lokasyon. Noong una ang aking Swan Boat. Napakabilis, hindi nila ako maabutan. Hindi ko inasahan na isang araw. Hindi na gumagalaw ang aking lokasyon. Si Jiang Si ay nagulat na may kaunting kasiyahan. Agad siyang tumakbo upang hanapin General ng mga pirata. Boss. Pumunta si Jiang Si sa labas ng kwarto ng general ng mga pirata. Ng mga pirata, na isa nang pumasok. Ngunit narinig niya ang mga kalalakihan at kababaihan na nagsasaya. Mumisi si Jiang Si ng malamig. Kailan pa tayo aabot dito? Itong piratang ito, may oras pa bang maglaro ng babae? Pero sa susunod na segundo, para siyang tinamaan ng kidlat. Hindi bukod kay Li Weiwei. Saan pa kaya may ibang babae sa barko? Maghintay sa ingay sa loob. Pagkatapos ng lahat, lumabas ang pinuno ng mga pirata. Mula sa silid. May ngiting kontento siya. Pinagpalo niya ang balikat ni Jiang Si, na may mapagmataas na ngiti. Kaya pala nagloko ka. Dahil sa babaeng ito, tunay na nakaka-excite talaga. Si Jiang Si ay galit na galit. Nakatingin ng matalim sa si Li Weiwei sa loob ng kwarto. Mahigpit na nakakapit ang kamao. Ngunit si Li Weiwei ay binigyan siya ng isang mapanghusga na tingin. Bagsak sa kakayahan, walang silbi. Galit na galit si Jiang Si na parang sasabog na. Ngunit hindi rin siya nangahas gumawa ng anumang paglaban. Tahimik niyang pinaplano. Kapag may pagkakataon, tiyak niyang papatayin ang dalawang ito. Ngayon, kaya niya lang magpakita ng mapagpaumanhin ng ngiti. Boss, basta gusto mo ayos na iyon. Ang babae ay parang damit. Kung gusto mo, iyon ang sayo. Pagkatapos, kumuha siya ng telepono at ipinakita sa pinuno ng mga pirata. Tingnan mo, boss. Si Zumo nitong mga araw na ito ay palaging manatili sa isang lugar nang hindi gumagalaw. Iniisip ko ito ang pinakamagandang pagkakataon para hanapin siya. Pinuno ng mga pirata, kinuha ang telepono at tiningnan. Nag-isip sandali, umiti ng may kasiyahan. Talagang nilalakad nila ang kanilang sariling kamatayan. Sa dagat, maaari pa silang umalis sa bangka. Ngayon ay nasa pulo na. Hindi ba't pinutol na nila ang kanilang daan pabalik? Nagmalaki ang lider ng mga pirata. Matapos makausap si Jiang Si, agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan. Naihanda ang pagsalakay sa pulo. Pagkalipas ng 2 araw, nasa isla ako. Nag-ihaw ng isda para kina Noah at Daniel. Nakita ko mula sa malayo ang barko ng mga pirata na papalapit. Napangiti ako. At mahinang sinabi, isang salita. Mga bata, magtrabaho na kayo. Sandali lang, maraming pirata. Biglang bumaba mula sa barko. Bawat isa, may dalang kutsilyo o baril. Samantalang ako at si Noah, at si Daniel pa. Bago sila bumaba, sinasadyang magkunwaring natatakot. Tumatakbo papasok sa makakapal na gubat. Ano bang silbi ng pagtaka sa gubat? Sinasabi ko sa inyo. Kailangan gawin ito ngayon. Dalhin niyo ang 2 sirena. Ganun lang. Ulo ng mga pirata. Sabay nilang dinaklot si Jiang Si at si Li Weiwei. Sabay silang pumasok sa gubat. Marami sila. May mga baril at espada pa. Kaya't sobrang sila nagmamayabang. Hindi niya napansin kahit kaunti ang pagkawala ni Noah at Daniel. Habang ako ay sadyang mabagal tumakbo para makahabol sila sa akin. Si Jiang Si ay galit na nakaturo sa akin. Nandyan siya. Sundin siya. Ako ay nakangisi ng mapanlait. Lahat ng uri ng pag-ikot na parang ahas. Sa huli ay nadala nila sa lugar na iyon na pinaghahandaan ko ng peking bahaw. Mga pirata ay unti-unting nalubog sa bahaw. Nang hihingi ng makapal na tunog. Ano ito? Tulong po. Ito ay isang putikang lawa. Hurry up, hilahin niyo kami palabas. Dahil sina Jiang Si at Li Weiwei, hindi ganun ang kalakas. Mas mabagal silang tumakbo kaya. Hindi sila nadapa sa putik. Nakatayo ako sa kabilang panig ng putikan. Nakikita silang patuloy na nagsusumikap. Ngunit, lalong lumalalim ang mga pirata. Huwag na kayong kumilos pa. Ang putik na ito ay isang non-Newtonian fluid. Habang mas magpupumiglas kayo, mas mahihirapan kayong makalabas. Tinitingnan ako ng pinuno ng mga pirata. Nagalit at nagmumura. Maliit na cute.
Paglabas ko, sasabihin kong hulihin ka, at ipadala ka sa lungsod di, para hindi ka makaligtas, at hindi ka makamatay. Pagkatapos, tumingin siya kay Jiangxi at Li Weiwei. Kayo dalawa, bakit kayo nakatulala? Hindi ba kayo agad? Akayin ako. Si Li Weiwei ay natatakot na. Gusto niyang kunin ang pinuno ng mga pirata. Ngunit hinawakan siya ni Jiangxi. Li Weiwei, talaga bang gusto mong mabuhay kasama ang mga pirata habang buhay? Jiangxi, ano ba ang ibig mong sabihin? Ayaw mong iligtas ako. Huwag kalimutan. Sino nga ba ang nagligtas sa iyo noon? Ikaw na hindi marunong tumanaw ng utang na loob, na may pusong asong ligaw. Maniwala ka, papatayin kita. Nakangiting sinabi ni Jiangxi. Ngayon, sino ang pumatay kanino? Hindi pa tiyak. Oh no, hindi ko rin inasahan na magkakaroon sila ng alitan. At pagkatapos, nakayakap ako sa aking mga kamay. Nakatayo sa isang tabi at nanonood ng palabas. Kinuha ni Jiangxi mula sa likuran ang kutsilyo. Mabagsik ang ekspresyon. Lubos na walang awa. Matatag na nilutas ang pinuno ng mga pirata. Mapanganib ang ngiti ni Jiangxi. Hinugot ang kutsilyo. Pagkatapos ay muling tinusok. Pinapahiya kita sa pang-aapi mo sa akin. Pinapahirapan mo ako. Pumunta ka na, pumunta ka na. Nakatayo lang ako dito. Nagsimula na akong manginig. Si Jiangxi ay masama at malupit. Bawat maliit na pagkakamali ay may kapalit. Hindi ko talaga maintindihan. Paano mangyayari iyon? Makipagrelasyon sa ganitong tao. Namatay ang kapitan ng pirata. Ang natitirang mga pirata at si Li Weiwei. Nanginginig sa takot. Si Li Weiwei ang unang nagpakita ng katapatan. Nakaluhod siyang yumakap. Sa hita ni Jiangxi, na may luha sa mga mata. Jingti, pasensya na. Siya ang pumilit sa akin. Kung hindi ako susunod sa kanya, patay na ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Sa susunod, gagawin kitang kabayo at baka. Nagbiro si Jingxi ng isang sulyap. Itulak si Li Weiwei. Pagkatapos hawakan ang kutsilyo. Ituro ito sa mga pirata. Sino sa inyo ang handang sumunod sa akin, itaas ang kamay. Kung ayaw ninyo, papatayin ko kayong lahat. Ang mga pirata ay takot mamatay at gustong mabuhay. Natural na nagtaas ng kamay. Tumingin si Jiangxi sa eksenang ito. Nagpakita siya ng isang mapagmalaking ngiti. Pagkatapos ay itinutok ang kutsilyo sa akin. Zumo, ngayon ang iyong araw ng kamatayan. Umusod ako ng balikat. Nakapagpahinga. Nakayuko sa isang puno. Mumingiti. Tingnan mo ako dito. Parang kulang pa yata. Naging matamlay ang ngiti ni Jiangxi. Sa wakas napansin niya na may dalawang sirena sa paligid ko. Na hindi niya napapansin. Naisip niya ako. Ang dalawang sirena na ito. Isang kayang magpatawag ng hangin at ulan. Isang kayang manipulahin ang mga hayop sa dagat. Ang kanyang ekspresyon ay biglang natakot. Masama ito, sigaw niya. Nais na niyang tumakas. Hindi inaasahan sa susunod na segundo. Mula sa lahat ng direksyon ay tumira ng mga palaso. Pitik, pitik. Mga pirata, marami ang tinamaan ng mga palaso. At ang mga palaso na iyon ay nilagyan ng nakamamatay na lason. Tinamaan ang mga pirata ng palaso. Lahat ay dumugo at namatay. Si Jiangxi ay umiwas ng kaliwat kanan. Nakita na. Pagkatapos makita ang kalagayan ng mga pirata. Hindi na nag-isip. Bigla niyang hinawakan si Li Weiwei. Ginawang kalasag na tao. Jiangxi, ano ang ginagawa mo? Jiangxi, bitawan mo ako. Jiangxi, ang cute mo naman. Hindi kita papatawarin kahit mamatay ako. Sa ilalim ng mga galit na sigaw ni Li Weiwei, may tunog na puchi. Tinamaan si Li Weiwei ng palaso. Li Weiwei, biglang sumuka ng maraming sariwang dugo. Tapos namatay nang hindi nakapikit ang mga mata. Itinapon ni Jiangxi si Li Weiwei. Tapos nagtago siya sa likod ng isang puno. Napailing ako kay Jiangxi. Huwag ka nang magwalang saysay na paglaban. Hindi ka makakalabas. Sa maliit na pulo na ito, binigyan ko ng isang sulyap. Si Daniel na nakatago sa dilim. Umiling si Daniel. At pagkatapos ay itinaas ang isang palaso. Noong gusto niyang tahimik, lumapit sa likod ni Jiangxi. Mailindol. Nangyari sa pulo. Ang matinding pagyanig. Kahit ako. O si Jiangxi. O si No at Daniel. Kami ay nagkagulo-gulo. Hindi maganda. Hindi ito karaniwang lindol. Nararamdaman ko na tumataas ang isla. Kailangan nating umalis dito agad. Si Daniel ay isang sirena. Hindi siya nagkakamali sa pakiramdam niya. Galit akong tumingin kay Jiangxi. Sayang talaga sa huli. Hindi pa rin namin siya nagawang mapatay. Pero nakakatuwa lang na nabagsak pa ang cellphone niya. Sa tabi ng paa ko. Pinisil ko ng madiin. At winasak ang cellphone niya. Kasama sina Daniel at Noo. Hindi na sila tumingin pa. Tumakas tayo. Tumuloy tayo pabalik sa dalampasigan. Bumalik tayo sa loob ng swan boat. Hindi ako pwedeng mag-aksaya ng oras. Hayaan si Kapitan Seahorse. Gamitin ang pinakamabilis na paraan para hilahin palabas ang swan boat. Habang palayo ang swan boat, pagkatapos ng isla, kami tatlo ay nakita sa bintana. Ang patuloy na pag-angat ng isla na unti-unting tumataas ng dahan-dahan. Pagkatapos ay nakita namin ng malinaw ang ilalim ng isla. Nalaman namin na sa ilalim ng isla, isang napakalaking halimaw pala. At ang isla, nasa ibabaw pa ng ulo ng halimaw. Uff! Nagbuga ito ng malakas na sigaw ng galit, at saka umalis papunta sa malayo. Dahan-dahang umalis. Pinapanood ko ang eksenang ito. Sobrang nagulat na ako. Hindi ko akalain na sa mundong ito may ganitong kalaking halimaw. Hindi ko rin akalain na kami ay nasa ulo ng halimaw na ito na nagtatakbo ng ilang araw. No at Daniel.
Huminga ng malalim. Ekspresyon ni Daniel. Hindi makapaniwala sa sinasabi. Hindi inaasahan. Nasa dagat na pala. May ganitong nakakatakot na mutadong organismo. Takot ako na ang antas ng ebolusyon ng mutadong organismo ay lampas na sa ating inaasahan. Napakaputla ng mukha ni Noah. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Kung ganito ang mangyayari, babalik pa ba tayo sa dagat? Sobrang masakit din para sa akin. Kahit sino man, ayaw makakita ng kanilang sariling bayan na nagdurusa ng ganito. Tinanong ko, may paraan ba para maresolba ang polusyon sa dagat? Hanggat patuloy ang polusyon sa dagat, ang mga mutasyon sa dagat ay magpapatuloy na umiiral. Zumo, hindi ka ba may kakayahang linisin ito? Nais mo bang subukan? Linisin ang tubig dagat. Linisin ang tubig dagat. Hindi ko pa nasubukan. Mula noon, ako'y palaging mga isdang nag-evolve. Hindi ko naisip na linisin ang tubig dagat. Noah at Daniel, agad nilang nilagyan ng isang baso ng dagat. Sinubukan kong linisin ito. Ngayon, ang aking antas ng paglilinis ay umabot na sa 60%. Itong baso ng dagat, mabilis ko nang nalinis. Yung madilim na dagat, biglang naging malinaw na. Noah at Daniel, sobrang excited. Zumo, talaga bang kaya mong linisin ang tubig dagat? Basta't linisin mo ang tubig dagat dito. Hindi na magkakaroon ng mga nabagong nilalang. Ngunit wala akong ginawa. Ang ganda nilang magpasalamat. Ang aking kakayahan sa paglilinis ay hindi higit sa 60%. Kahit gaano pa kalakas ang aking kakayahan. Kaya nitong linisin, kahit 100% pa ang aking kakayahan. Hindi pa rin posible na agad-agad na mapalaya ang buong dagat para sa ganap na paglilinis. Kaya kaya ko lang sabihin sa kanila, huwag kayong masyadong umasa sa akin. Ang kakayahan ko sa paglilinis ngayon, hindi pa sapat at napakalawak ng dagat. Natatakot lang ako na hindi ko kayanin. Hinawakan ni Noah ang kamay ko. Ningning sa mata niya. Shumo, huwag kang mawalan ng pag-asa. May isang kasabihan. Ganon ba ang sinasabi? Hindi pwedeng madaliin ang lahat. Dahan-dahan lang tayo. Gawin mo ng dahan-dahan. Si Daniel ay nagbibigay din sa akin ng suporta. Zumo, huwag masyadong mag-alala. Sasamahan ka naming umunlad. Sa kakayahang linisin. Sasamahan ka naming linisin ang dagat. Tumango ako. Tapos itinuturo niya si Ashura na mahimbing na natutulog sa sofa. Kung gusto kong paunlarin ang aking kakayahan sa paglilinis, kailangan kong gisingin siya sa isla. Bagamat hindi ko personal na napatay si Jiangxi, pero naniniwala ako na hindi na magtatagal si Jiangxi. Ngayon, ang bangka ng gansa ay hindi na. Sa ilalim ng pagmamatsyag ng iba, nararamdaman ko ang kalayaang hindi ko pa naramdaman noon. Ngayon, ang krisis ay tapos na. Kaya buong puso akong ilagay mo sa Asura. Iba si Asura sa dalawang iyon. Na si Rena, pinapakain siya habang nasa koma. Kaya niyang bumuka ng bibig para kumain at uminom. Kaya hindi mahirap alagaan siya. Pero pakainin siya ng masasarap na isda at ang daming masasarap na prutas. Hindi pa rin siya nagigising. Pati si Noah at Daniel. Tinulungan siyang suntukin. Pero wala pa rin siyang nakikitang senyales na magigising siya. Ako'y nakapamugad sa baba ng ulo. Nakaseryoso ang mukha. Asukura sa bayan. Paano kaya natin siya maaring gisingin? Hindi na magsisinungaling ang sistema. Hindi dahil sa sumpa. Si Asukura ay natutulog. Kundi siya ay parang isang halaman lang siguro. Sumpa ng sistema. Kung talagang isang gulang na tao si Asura, hindi ko siya patatawarin. Habang ako'y labis na naguguluhan, isang malakas na tunog ang pumukaw sa aking atensyon. At sino pala iyon? Nabagsak ang bookshelf. Nakalat ang mga libro sa sahig. Lumapit ako at hinila siya mula sa mga nakalat na libro. At nakita ko ang isang libro. Sino ang Sleepy Beauty? Ang kwento ng Sleepy Beauty. Kilala ng lahat. Ang huling wakas ay hinalikan ng prinsipe ang prinsesa. Nagising ang prinsesa mula sa kanyang pagtulog. Kaya, tumingin ako sa Asura. Itong Asura, paano ito hindi may tuturing? Sa ibang kahulugan, si Sleeping Beauty nga, dahil nagamit na natin lahat ng paraan na pwedeng subukan, at wala pa rin epektibo. Mas mabuting subukan na lang ito. Lumapit ako kay Asura. At tinitigan siya, na halos maaaring gamitin. Perpektong naglalarawan ng mukha ng Diyos. Nilunok ang laway, at pagkatapos ay yumuko. Sumigaw si Noah. Zumo, ano ang balak mong gawin? Napagtanto rin ni Daniel. Ano ang gusto kong gawin? Isang magandang mukha na nakakatakot ang itim. Zumo, gusto mo bang makipag-ugnayan kay Asura? Para maging katuwang mo siya. Nahihiya akong kumamot ng ulo. Hindi naman. Ito ay para gisingin siya. Ito na lang ang tanging paraan. Hindi ako naniniwala. Ikaw lang ang nakakita ng kagandahan ni Asura. Bagamat medyo madilim ang mukha ni Daniel. Pero matapang niyang sinabi. Zumo, kung talagang gusto mong makipag-ugnayan kay Asura, sige, gawin mo na. Ako at si Noah, hindi tulad ng mga taong kuripot tulad niya. Gusto lang niyang pag-isa-isa ka. At ang akin lang ay mapasaya ka. Tingnan mo, ganyan ang karisma ng isang matandang lalaki. Napaluha ako sa tuwa. Salamat sa iyo. Alam ko na ikaw ay pinakamamahal ko. Si Noah ay sobrang galit na. Hindi niya alam na si Daniel ay ganito kabastos. Wala akong pakialam sa kanilang dalawa na nag-aaway. Tumingin kay Asura. Pagkatapos ay naglakas loob sa kanyang labi. Nag-iwan ng halik. Pag-angat ko ng ulo. Wala pa ring reaksyon. Siguro, hindi pa rin epektibo ang halik. Tayo tatlo ay nagtinginan. Sabi ni Noah na medyo iritado. Sabi ko na nga ba?
Paano mo siya magigising? Hindi naman sa ganitong nakababaliw na paraan. Para sa akin, dapat siyang saksakin. Siyempre, masakit, magigising siya. Nagmumuni-muni rin si Daniel. Nasubukan na ang lahat ng paraan. Kahit ang paghalik ay walang epekto. Iminumungkahi kong sumuko na. Ihagis na lang siya sa dagat. Nagmumuni-muni rin ako. Talaga bang? Wala na talagang paraan. Nang ako'y magpapasya, na gumamit ng bagong paraan. Nakita ko ang kamay ni Ashura, na kumilos, at itinuturo ang kanyang mga labi. Habang nakangiti, ang hinalikan kanina ay masyadong banayad, kaya hindi ito sapat. Ginigising ang prinsipe. Bang, bang, hindi pa nakakalusot. Ang Asura na nakabukas ang mata, nanguna sa pagtanggap, ni Nano at Daniel, ang kanilang mga kamao. Kaya nang dumating ang tatlong sirena, maayos na maayos, nakaupo sa sofa, at sa gitna ang Asura ay may dalawang pandaayes. Halos hindi ko mapigilan ang pagtawa. Dahan-dahang hinawakan ng Asura ang kanyang mga mata, at biglang nawala ang kanyang pandaayes. Pagkatapos ay napakainis na. Tumingin ng isang tingin. No at Daniel, aking mahal na asawa. Ikaw ay kasama ng ganito. Dalawang bastos na sirena, na namumuhay ng magkasama, ng ganitong katagal na panahon. Sa panahong ito, talagang pinahirapan ka na. Itinaas ni Daniel ang kanyang kamao. Kung hindi ka makakapagsalita, wag na lang. Maniwala ka o hindi, ihuhulog kita sa dagat. Galit din si No. Ay listen. Ano ka ba? Para manghimasok. Sa relasyon namin ni Zumo, ako at si Zumo. Ngunit dumaan na. Sa mga pagsubok ng buhay at kamatayan. Ano ka? Parang nagmamayabang ka lang. Tumuturo sa maliit na tiyan. Yung palatandaan na puso. Anong klaseng tao ba ako? Ako ay kasangga ni Zumo, na naglagda ng kasunduan. Lumapit siya, malambing na nakatingin sa akin. Hinawakan ang kamay ko. Isang halik ang bumagsak. Hinintay kita ng 100 taon. Sa wakas ay lumitaw ka. Aking minamahal na asawa. Ang mukha ni Ashura, na kinamumuhian ng tao at Diyos. Sa sandaling ito ay, hindi lalampas sa 0 sentimetro ang layo sa akin. Nahihiya ako at namula ang mukha ko. Nahihiya akong itulak siya palayo. Pagkatapos, nakita ko, ang panel sa itaas ng ulo. CJ. Ngayon, ang sistema, ay nagbigay sa akin ng isang. Halos puno na ang mermaid. Malapit na sa tagumpay. Isang hakbang na lang ang kulang. At ang hindi ko alam, ay ang isla ay nananatili pa rin. Sa ulo ng halimaw, pagod na ang halimaw sa paglangoy. At muling yumuko sa dagat. Muling nakatulog. Sa isla, palagi siyang tatlo-tatlo. Si Jiangxi na nakahawak sa puno. Nadiskubre niya huminto na rin ang isla. Siya na nakaligtas sa kamatayan. Malalim na humihingal. Diyos ko, ilang beses na siyang nangyari. Halos akong mapalipad palabas. Hindi rin niya inasahan na ang isla na ito ay nasa ulo ng halimaw. Matapos magpahinga si Jiangxi ng matagal, tinitingnan ang sirang cellphone. Galit na pinukol. Sa kahoy sa tabi. Zumo, kailangan kong ibalik lahat pati ang tubo. Wala na si Jiangxi ngayon. Nang kahit ano, hindi siya aalis. Sa islang ito, buti na lang sa isla. Maraming halaman. Marami ring pwedeng kainin. Pwede ring mangisda sa tabing dagat. Kaya si Jiangxi, nakatira rin. Pero hindi niya kailanman inalis ang galit niya sa akin. Habang lumilipas ang panahon, ang puot na ito ay hindi nababawasan kundi lalo pang tumitindi. Ang puot niya sa akin ay umabot na sa punto na gusto niya akong pamutukin ng pira-piraso. Isang araw, si Jiangxi ay tulad ng dati. Sa makapal na gubat ng isla, naghahanap ng makakain. Habang naghahanap, nakakita siya ng isang yungib. Dahil sa kanyang pagkamausisa, pumasok siya sa yungib, pabaluktot-luktot, at pagkatapos ay nakita niya ang kailaliman ng yungib. Ito ay isang nagniningning na bato. Sa kabilang bahagi ng swan boat, ang pagpasok ni Asura, ang aking buhay ay naging mas magulo pa. Sino ay nagrolling ng kanyang mga mata, na nagalit sa sala, hindi naman talaga malaki. Ngayon may 2 isda pa, mas maliit pa ang espasyo. Zumo, kung hindi ka naman, pwede mo nang itapon ang 2 isda na ito. Protektahan ang mga wild na hayop, responsibilidad ng lahat. Ako'y walang lakas na magsalita. Seryoso ang ekspresyon ni Daniel. Zumo, pumasok ka sandali. May gusto akong talakayin sa iyo. Anong bagay? Tungkol sa tao at sirena, na namumuhay ng maayos sa Blue Planet, at nagtutulungan ng may pagmamahalan. Sa ganitong pagkakataon, lumitaw si Ashura, ngumiti siya ng may kasiyahan. Parang isang fox. Ano ba ang dapat pag-usapan? Sa tingin ko nga, kayo 2 isda araw-araw, ay palaging nag-iingay sa tenga ko. Naapektuhan ang aking kalagayan ng isip. Kaya sa tingin ko, kayo 2 isda, ay manahimik na lang. Ang 3 ito ay nagkakagulo, na nagpapasakit ng ulo sa akin. Galit na sumigaw ako. Manahimik kayong lahat, kaya ang 3 ito ay napakaawang-awa. Nakayuko ang ulo, nakapila. Tinitingnan ang 3 ito, parang sumusunod sa utos. Mas naging magaan ang pakiramdam ko. Naisip-isip ko, at nagsabi, dahil sa inyo ilang tao, sa mga nakaraang araw, na mga hindi mature na kilos, kaya napagpasyahan ko, na kung sino ang makapagpapasaya sa akin, ay bibigyan ko ng pulang bulaklak. Kaya, sa loob ng swan boat araw-araw, lahat ay nagpapakita ng ganitong eksena. Naka-apron si No, humuhuni sa kusina, nagluluto para sa akin. Nang dalhin niya ang isang masarap na pagkain, ako'y labis na nagulat. No, natutunan mo nang ang gawin ang pagkain ng tao. Proud si No, sabi niya.
Siyempre naman. Sa bookshelf na iyon, lahat ng klase ng libro nandyan. Kabilang na ang mga recipe ng tao. Matalino ako, matutunan ko lang. Zumo, hayaan mong ako na. Maglaba at magluto para sa'yo. Ako'y labis na naantig. Nais ko sanang purihin si No. Ngunit agad na itinuturo ni No ang kanyang mga labi. Ako'y labis na naantig. Pagkatapos ay kinuha ang maliit na pulang bulaklak at ibinigay ito kay No. Pagkatapos kong kumain, nais kong pumasok sa silid para matulog. Ngunit nahadlangan ako ni Daniel na humarang sa daan. Nakita kong namumula ang kanyang mukha at sinabi niya sa akin, Zumo, ako at si No ay ganoon. Mga mapanlin lang na salita, hindi katulad ng mga mapagkunwari. Hindi ko alam kung paano pasayahin ang mga babae. Ang tanging alam ko lang ay, ang ekspresyon ni Daniel, biglang naging seryoso. Pagkatapos ay, nagpakitang gilas siya ng isang estilo ng pakikipagbuno. Malakas at mabilis. Kumusta ang aking estilo ng pakikipagbuno? Kaya, makakakuha na ba ako ng maliit na pulang bulaklak? Tinitingnan ko siyang nagsusumikap, para sa gantimpalang nais niyang makuha. Agad kong idinikit ang isang maliit na pulang bulaklak sa kanyang braso. Daniel, sa mga panahong ito, salamat sa iyo. Talagang kahanga-hanga ka. Sa gabi, nakatitig ako. Binigyan ako ng sistema ng tablet. Tumingin sa electronic map sa ibabaw nito. Ang tablet na ito ay kay Ashura. Nang magising siya, binigyan ako ng sistema. Sa loob ng tablet ay may electronic map ng dagat, kaya alam ko ang kasalukuyang lokasyon. Malinaw na malinaw. Alam ko na rin kung saan ang lupa. Basta patungo ako sa direksyon na iyon. Makakauwi na ako. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Si Ashura ang kumatok. Kitang-kita ang kanyang tamad na mukha. Naklining sa pinto. Ang ekspresyon ay nakakaakit. Gumamit siya ng boses na puno ng karisma. At sinabi sa akin, aking magandang asawa, nais mo bang samahan ako? Upang pahalagahan ang liwanag ng buwan sa gabi, ang bangkang swan ay nasa dagat. Dahan-dahang lumulutang. Ako at si Ashura, nakaupo sa bubong ng bangkang swan. Tinitingnan ang gabi sa dagat, at ang buwan sa ibabaw ng dagat. Isang malamig at malungkot na pakiramdam. Tinitingnan ko ang malayo, di maiwasang masaktan ang puso ko. Nangako na ako, kay Noah at Daniel, nalilinisin ang dagat, kaya makakabalik pa ba ako sa bahay? Sa panahong ito, nadadapa ako sa isang mainit na yakap. Malambing na tinig ni Ashura ay umalingaw sa ibabaw ng aking ulo. Zumo, malungkot ang iyong ekspresyon. Ano ang iniisip mo? Hindi ko mapigilang sabihin ang totoo. Iniisip ko ang bahay. Gusto kong umuwi, gusto mong bumalik sa Pampang. Ngunit pumayag siya. Sina Noah at Daniel ay mananatili para linisin ang tubig dagat. Talaga ba? Ngumiti si Ashura ng bahagya. At kay Zumo, ikaw ang magandang tao na nakilala ko. Maging iyong kasama, kaligayahan ko ito. Bumalik sa bahay at linisin ang dagat. Hindi ito salungat, bago linisin ang dagat. Gusto mo bang umuwi muna sa bahay? Biglang akong tumuwad. Lubhang nasasabi, ibig mong sabihin, makakauwi na ako. Bakit hindi? Ang paglilinis ng dagat ay hindi isang bagay na magagawa agad-agad. Kung palagi ka naming pipigilan sa dagat, hindi kami karapat-dapat. Naging kasama mo na ako. Naiyak ako at niyakap si Asura. Ng isang malaking yakap. Asura, salamat sa iyo. Talagang masaya ako. Kung masaya ka, hindi sapat ang isang yakap. Agad na wala akong reaksyon. Bago siya dumating, hinawakan niya ang ulo ko. At hinalikan ako. Ang ganda ng buwan ngayong gabi. Sa loob ng yungib, si Jiangxi. Nakita ang mga kumikislap na bato. Nanginginig ang mga paa. Dahil sa takot. Mga batong nagniningning. Hindi mga hiyas, kundi mga batong. May matinding radyasyon. Ang pagningning ng bato ay nangangahulugang. Ang radyasyon ay labis na mataas kaya. Si Jiangxi ay nagmadaling tumakbo palabas. Pero ang kanyang galaw ay masyadong huli na. Napakarami ng mga batong may mataas na radiation. Kapag nakatakas na siya, ang kanyang balat ay may iba't ibang antas ng paso. Naramdaman niya ang mga pag-ikot ng matinding sakit. Bakit ganito kasakit? Bakit ganito kalala? Patuloy na sumisigaw si Jiangxi at patuloy na umiiyak. Ayaw niyang mamatay ng ganito. Ayaw ko nang mamatay ng walang laban bago ako. Na namatay na walang saysay. Sa oras na ito, gumalaw na muli ang isla. Yumakap si Jiangxi sa puno sa tabi. Upang hindi siya mahulog. Alam niyang ito ay isang halimaw na hindi natutulog ng maayos. Paminsan-minsan ay may ugali ng paggalaw. Sa mga sandaling ito, biglang nagliwanag ang isip niya. Ang malaking halimaw na ito ay dahil sa kontaminasyon ng nukleyar na dulot ng maruming dagat. Kaya ito naging ganito kalaki. Ganito kalaki ang halimaw. Naalala niya ulit ang dalawang malalakas na sirena sa tabi ko. Sobrang galing nila. Mahigpit na nagingit-ngit si Jiangxi. Ang galit sa kanyang mga mata. Halos sumabog na. Alam niyang mag-isa lang siya. Hindi kanila kayang patayin. Pero kung siya rin ay magiging ganito, kalaking halimaw. Nagpilit siya. Sa huli, tumingin siya sa kuweba. At buong tapang pumasok sa kuweba. Sa kabilang banda, ako at si Ashura ay naghalikan ng mahigpit sa ilalim ng buwan. Hanggang sa kami ay parehong hingal na hingal. Bago namin pinakawalan ang isa't isa. Sa oras na iyon, ang panel sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang ganda. Sa wakas, ang Asura ay ganap nang naibalik, habang ako'y masaya. Talagang nagbigay sa akin ng gantimpala ang sistema.
Matagal akong naghintay. Hindi ito lumitaw. Ikatlong gantimpala. Nakatagilid ang puso ko. Sa wakas ay nahulog na. Sabi, ang saya. Wala nang sirena sa pagkakataong ito. Sabi, masaya ako. Tinatanggap ko ang mga gantimpala. At balak kong makasama si Asura. Pumunta pabalik sa barko. Hindi ko inakala na biglang magbabago ang tubig dagat. Ang mukha ko ay tinamaan ng isang maliit na isda. Ano nang nangyari? Anong nangyari? Habang pinapanood ko ang eksenang ito, umabot sa sukdulan ang takot ko. Si Asura ay isang sirena. Mayroon siyang instinct na makaramdam ng panganib. Sabi niya na nakasimangot. Zumo, ay natural na kaaway ng sirena. Kailangan nating umalis dito agad. Hindi ako nagdalawang isip. Hinila si Asura, pumasok sa loob ng barko, at ginising ang kapitan ng kabayo dagat na mahimbing ang tulog. Agad na umalis sa lugar na ito. Tayo ay may tig-isa, 3 isda. Nakaupo sa sala. Lahat ng tao ay may seryosong ekspresyon. Napakaigting ng kanilang mga mukha. Huwag kayong ganyan. Natatakot ako. Si Noo na palaging masigla. Ngayon ay malalim ang pagkakunot ng kanyang noo. Zumo, huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, pangangalagaan namin kayo. Siyempre naniniwala ako. Napoprotektahan nila ako. Pero ayokong mabigyan sila ng anumang pinsala. Ang bangkang swan ay mabilis na papalapit sa pampang. Ngunit ang tubig sa ilalim ay lalong kumukulo ng malakas. Sa wakas, narinig ko mula sa malayo ang sunod-sunod na mga ungol na nagpapakilabot sa aking anit na parang nangangati. Siyempre, pati ang 3 isda. Narinig ko ang tunog na iyon. Sabay-sabay, nila akong pinrotektahan sa gitna. Asura, tinanong niya si Kapitan Seahorse kung gaano pa katagal bago makarating sa pampang. Si Kapitan Seahorse ay mumurmulong ng mga salitang hindi maintindihan. Pero nang marinig ng 3 isda iyon, mas lalo pang kumunot ang kanilang mga kilay. Si Noh ay nangyak na sa takot. Sabi niya, paumanhin, Zumo. Ang plano namin noon ay ilalabas ka namin sa baybayin. Ngunit sa ngayon, mukhang huli na ang lahat. Parang hindi na natin kaya. Pinapalakas ko ang loob niya. Mukhang ito na ang tadhana. Kung ganito nga, tayo, 4 ay magpaplano ng mabuti kung paano haharapin ang kalaban. Malamang hindi pa lumalabas ang malaking halimaw. Una kong tinanong sila tungkol sa kanilang kakayahan. Tungkol sa kanilang kakayahan, ang akin ay kakayahang kontrolin ang panahon. Ang aking kakayahan ay kontrolin. Ito ay kontrolin ang mga hayop sa dagat. Ang aking kakayahan ay ang awit ng sirena. Ano iyon? Ang sirena ay ang aking ninuno. Ang kanyang awit ay nakakabighani sa mga isda at tao. Naiintindihan ko na, maganda ang kakayahan ng lahat. Lubos na kahanga-hanga, tungkol sa akin. Yung suot kong protektibong suit na laban sa radiation. Inilagay ko sa mesa. Ayan, ito ang meron ako. Parang walang kwenta. Maliban dito, may 70% pa akong natitira. Kakayahang umunlad. Host na si Zumo, antas ng pag-unlad 70%. Pagkatapos, sinabi ko ng buo. Ang plano sa labanan. Matapos talakayin ang plano sa labanan. Isang malakas na sigaw. Ang salamin ng swan boat, biglang sumabog ng sabay-sabay. At ang nakakatakot na, malaking halimaw na umiiral, ay sa wakas ay nagpakita ng tunay na anyo. Ito ay isang mutant na nilalang na halos kapareho ng halimaw sa isla. Ngunit ito ay mas nakakatakot at mas nakakadiri. Ang halimaw na iyon ay may mga paa at kamay ng tao. Ang mga paa at kamay na ito ay nagbago na at nagpapakita ng isang pagbaluktot na lampas sa hangganan ng tao. At ang ulo ng halimaw ay parang isang pugita na may napakaraming tentacles. Mas nakakapangilabot pa nga ay may mukha pang tao. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ng malinaw ang mukha na iyon. Nakasinghawig ni Jiangxi. Halos sumuka na ako. Nahihilo ako. Paano mangyayari iyon sa isang tao? Nagiging ganitong halimaw. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Jiangxi. Ngunit ang tanging sigurado ko ay ang dahilan kung bakit naging ganito si Jiangxi ay dahil sa radyasyon. Katulad ng mga nilalang sa dagat na nagbago ang anyo. Sila rin ay naapektuhan ng radyasyon. Kaya sila naging ganito. Kaya hindi na ako nag-isip pa. Agad kong isinuot ang damit na may proteksyon sa radyasyon. Naglabas si Jiangxi ng nakakatakot na nakakahiyang tawa. Zeo hehe. Mo. Ngayon, wala ka ng pag-asa pang makatakas. Yung halimaw na yun, tiyak na si Jiangxi nga iyon. Para matigil ako, hindi siya nag-atubiling maging ganito. Ganyan na itsura niya. Sabi ng Asura sa akin. Zumo, manatili ka sa barko. Kami 3 ang lalaban sa kanya. Nag-alala ako, sabi ko. Pero, kayong 3, hindi kayang talunin ang halimaw na ito. Asura, nagpapayo sa akin. Mag-alala ka. Kahit ano paman, tayo pa rin ang mga Panginoon ng dagat. Kahit pa isang halimaw ang makapagpatumba sa atin. Umiiyak si Noh at sinabi sa akin. Zumo, ako. Kung hindi ako makabalik, mangyaring huwag mo akong kalimutan. Namula rin ang mga mata ni Daniel, na may tinig na nanginginig. Zumo, maging katuwang kita. Tuwang-tuwa talaga ako. Hawak ni Ashura ang aking kamay. Sa likod ng aking kamay, isang halik ang bumagsak. Sana ang ating tadhana hindi maging ganito kaikli. Ikaw ang aking asawa. Siya ang asawa ko habang buhay. Zumo, asahan mong babalik tayo ng tagumpay. Sila 3 ay tumalon sa dagat. Pagkatapos ay mabilis na lumangway patungo sa kabilang bahagi kay Jiangxi.
Bago sila umalis, inutusan nila ang Kapitan Haima. Kahit ano paman, ipapadala mo ako sa baybayin. Pero pagkatapos nilang umalis, agad kong utos. Huminto ang kapitan ng Seahorse. Nakakatawa, ako si Zumuba ay ganito. Matakot sa kamatayan at magpakatanga. Higit pa rito, ito ay isang bagay sa pagitan ko at ni Jiangxi. Ang kanyang kapalaran ay kailangang isulat ko. Kaya tinawag ko ang sistema. Sistema, gusto kong makipagpalitan sa iyo. Mahal na host, anong transaksyon ang gusto mong gawin sa akin? Ikaw ay isang sistema ng pag-aalaga ng sirena. Tama ba? Yung mga sirena na may problema, hindi lang 3, di ba? Tahimik ang sistema, at pagkatapos ay sinabi. Tama ang sinasabi mo, dahil sa problema ng polusyon sa dagat. Halos naubos ang buong lahi ng mga sirena. Ang kondisyon na ipinagpalit ko sa iyo ay, bigyan mo ako ng kakayahang pumatay kay Jiangxi. Sang-ayon ako sa iyo, na manatili sa dagat sa hinaharap. Kailangan lang alagaan ang lahat ng sirena, at linisin ang maruming dagat. Mabuting host, makakakuha ka ng kakayahang ito. Zumo, papatayin kita. Papatayin na kita. Ang mga tentacle ni Jiangxi ay magiging mahaba at malaki. Habang sumasayad ang mga tentakulo niya, papunta sa sasakyang swan. Lumipad si Noo sa kalangitan. Nakanganga at nagsasagawa ng mahika. Biglang kumidlat at kumidlap ang kulob. Malakas ang hangin. Maraming kidlat ang tumama sa kay Jiangxi. Ngunit hindi ito masyadong nakasakit sa kanya. Kontrolin ang mga nabagong isda sa dagat. At ipatama sila kay Jiangxi. Ngunit binuka ni Jiangxi ang kanyang bibig. At nilamon ang mga isdang iyon. Lahat ay pumasok sa kanyang tiyan. Sa oras na ito, nakatayo si Asura sa ibabaw ng dagat. Ihanda ang tinig. Kumanta ng isang magandang bahagi. At ang mahiwagang awit. Hindi inaasahan ni Jiangxi na totoong hihinto siya. Tapos niyakap ang kanyang ulo, na para bang sobrang sakit ang nararamdaman. Sumigaw siya. Sumisigaw at pagkatapos ay inalog ang mga pang-ugnay. Malakas na inalog, matinding tumama sa katawan ng Asura. Biglang huminto ang awit. Inalog ni Jiangxi ang kanyang ulo. At nang bumalik sa normal, hinarap niya ang 3 isda at malakas na inalog ang mga pang-ugnay. Habang hinahampas, nangangagat ng ngipin. Kayo 3 ay mga kalaguyo ni Zumo, di ba? Hahaha. Nakakainis talaga. Paano niya nagawang ipahiya ako? Zumo, ang cute mo naman. Ikaw at ang 3 isdang ito ay mamatay na kayo. Sobrang galing ni No. Pero kahit gaano pa siya kagaling, hindi pa rin kayang talunin ang malaking agwat na dulot ng laki na ito. Maaaring sabihin ni Jiangxi na napakadali lang nito. Bagsakan ang 3 isda na iyon sa dagat. Manatili kang matatag. Sigaw ni Daniel. Hindi namin papayagang na ang halimaw na ito ay makasakit kay Zumo. Hu. May pakikiisa ang ilang isda, tunay na tapat. Ngunit sayang, si Zumo ngayon ay tiyak na mamamatay sa aking mga kamay. Tumingin sa lahat ng nasa harapan ko. Akyat ako, at tumayo sa bangkang swan. Tahimik na pinagmamasdan si Jiangxi, na unti-unting lumalapit sa akin. Hindi pa siya lumalapit. Naramdaman ko na, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. At pagkatapos ay nakita ko sa kanya, ang napakaraming kumikinang na mga bato. Kaya pala iyon ang pinagmulan ng kanyang pagbabago. Mayroon akong damit na pangproteksyon laban sa radyasyon. Kung hindi, ako bilang tao, sa ilalim ng radyasyong ito, agad akong mamamatay. Zumo, huwag kang lalabas. Lumayo ka na agad. Zumo, pinagdarasal kita. Mamamatay ka. Zumo, makinig ka, okay. Umalis ka na agad. Patuloy nilang pinipigilan ang linya ng depensa ni Jiangxi. Pero patuloy din silang natatanggal ng mga kamay ni Jiangxi. Umiti ako ng bahagya sa kanila. Salamat sa inyo. Ito ay tungkol sa akin at kay Jiangxi. Kailangan kong ayusin siya. Sa wakas, nakarating si Jiangxi sa harap ko. Mumingiti, nabali ang mukha, nakakatakot. Haha. Zumo, ngayon tingnan mo kung paano ka makakatakas. Biglang yumuko siya. Humilik siya. Inilapit niya ang ulo niya na puno ng mga tentacle. Sa harap ko, itong eksena, nagdulot sa akin ng napakalakas na epekto. Ngunit hindi ako natakot. Patuloy akong nakatayo ng tuwid. Patuloy na sinabi ni Jiangxi. Zumo, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapapahamak sa ganito na ang kalagayan ngayon. Isang halimaw na hindi tao, hindi multo. Kaya, magpakamatay ka na. Pagkatapos magsalita niya, bumuka si Jiangxi ng malaki niyang bibig, para lunukin ako ng buo. Huwag si Zumo. Huwag, Zumo. Ang 3 isda ay sumisigaw ng labis, na parang nasasaktan. Walang magawa. Tanging nakatitig na lamang, habang pinapanood akong lunukin ni Jiangxi. Ngunit sa mga sandaling ito, bibig ni Jiangxi, biglang naglabas ng ilang ginintuan na liwanag, at pagkatapos ay siya ay sumigaw ng malakas. Patuloy na sumisigaw si Jiangxi, ngunit hindi siya makagalaw. Ang liwanag ay lumalaki ng lumalaki. Sobrang liwanag na halos manlabo sa mata ng lahat ng tao. Sa huli, sa isang iglap, ng matinding sigaw na parabang pinipilas ang puso. Pagkatapos ng malupit na sigaw, lahat ng tunog at liwanag ay nawala na. Sina Noo at ang iba pa. Nang magising sila, nakita nila si Jiangxi na nakahiga sa ibabaw ng barko, na naging normal na tao, ngunit puno ng sugat, at ako na walang kahit anong sugat, na nakatayo ng tuwid. Si Zumo. Zumo, hindi ka namatay ah. Ang galing, sila'y sabik na sabik.
Lumangway sila sa aking mga paa. Tumingin silang lahat sa akin na may paghanga. Sa huli, si Asura ang nagsalita. Zumo, ano bang nangyayari dito? Umiti ako ngunit hindi nagsalita. Lihim. Sa katunayan ako ay nakipagpalitan sa sistema. At pagkatapos ay nakuha ko. 1,000% na antas ng paglilinis. Ang ganitong antas ng kakayahan sa paglilinis ay sapat na upang linisin si Jiangxi. Pero ang kapalit hindi na ako makakabalik sa baybayin. Huminga ako ng malalim. At pagkatapos ay yumuko. Tinitingnan ko si Jiangxi na halos mamatay na. Jiangxi, akala mo, ikaw lang at si Li Weiwei. Nabuhay muli ba? Namulat ng malaki si Jiangxi. Mga matang may luha ng dugo. Zumo. Ito. Napangiti ako ng bahagya. Tama na ang ikaw at ako. Lahat ng nangyari sa atin. Maaari na itong ituring na ganap na natapos. Nakatayo ako sa mataas na lugar. Tinitingnan ko si Jiangxi ng malamig. Alam niya na wala na siyang anumang paraan para makipaglaban sa akin. Kaya't isinara niya ang kanyang mga mata. Sila mismo ang bumaba sa dagat. Nakatayo ako sa tuktok ng barko. Ipinakita ang tagumpay na kasiyahan. Tumawag sa media. Ang ex ko na si Jiangxi ay nagmatigas. Nang hating gabi, naglangway sa dagat. Kaya nalunod sa tiyan ng isda. Kaya kuha ko lang ng video ni Jiangxi. Larawan sa loob ng bibig ng malaking isda. Ipinadala sa media. Kaya't lahat ay perpektong natapos. Sa mga sandaling ito, ang kalangitan sa malayo ay nagpakita ng puti ng tiyan ng isda. Umaga na. Tumingin sa kalangitan sa malayo. Sa wakas, naubusan na ako ng lakas. Nahulog ako sa pagkakatulog. Pagpagising ko, nakita ko, yung 3 isda. Nakatutok ang mga ulo sa isa't isa. Hindi mo ako pinapayagan. Ako rin hindi kita papayagan. Ngumiti ako ng mapait. Kailan pa tayo aabot dito? Magpahinga na kayo muna. 3 ay sobrang excited. Nagsigawan sila. Zumo, sa wakas nagising ka na. Matagal ka nang natutulog. 3 araw at 3 gabi na. Ayos na ayos. Ayos ka lang ba? Salamat, Zumo. Nailigtas mo kami. Sa ganitong oras, ngumiti sa akin si Ashura at sinabi, Zumo, hulaan mo kung nasaan kami. Ngayon, nagtataka ako at tumayo. Pagkatapos ay pumunta sa harap ng bintana. At nakita ko sa malayo. Mga ilang daang metro ang layo, iyon ang pantalan. Maraming tao ang dumadaan sa pantalan. Maraming bangka rin sa baybayin. Napaiyak ako agad. Habang tinitingnan ko ang mga pamilyar na tao. Tinitingnan ang mga tanawin sa pampang. Hindi ko na mapigilan. Na umiyak ng malakas. Nang napagod na akong umiyak, nalaman kong ako ay yinakap ng 3 isda. Bawat isa ay lubos na nagmamalasakit. Tumingin ka sa akin. Zumo, umuwi ka na. Umuwi kasama ang pamilya. Magkasama kayong mag-enjoy. At kapag may oras, bumalik ka. Hihintayin ka namin. Ngunit ang aking ekspresyon ay naging labis na malungkot. Nagsabi ako, hindi na ako makakabalik. Tinitigan ko ang baybayin. Hindi na ako makakabalik pa. Nagulat ang 3 isda. Pero pareho nilang alam na hindi na kailangan pang sabihin. Hindi nila ako tinanong. Pinilit kong maging matatag. Gumamit ako ng tablet. Para sa video call. Nang sumagot ang nanay ko. Bumuhos. Muli ang aking mga luha. Nanay, ay momom. Saan ka nagpunta para maglaro? Kailan ka uwi? Umiti akong umiling. Sabi ko, hindi na ako uwi. Kasama ko ang aking mga kaibigan. Nasa isang marangyang cruise ship kami. Nagulat ang nanay ko. Talaga ba? Tingnan mo ang mga kaibigan mo. Agad akong gumamit ng tablet. Para tingnan ang 3 isda. At ang paligid ng bangka. Sabi ko, Mama, huwag kang mag-alala. Magaganda ang mga kaibigan ko. Ang mga hitsura nila ay napakaastig. At mabait din sila sa akin. Masaya kami sa paglalaro. Ngumingiti ang nanay at tumango. CJ, tunay na gwapo nga siya. Pero palagi siyang mahilig maglaro. Ng cosplay. Bawat isa sa kanila. May makukulay na buhok. Hindi ko mapigilang mapatawa. Nakipag-usap na naman ako kay Mama. Nang ilang sandali. Bago ko binaba ang telepono. Pagkatapos ang aking mukha ay muling naging malungkot. Yumakap sa akin si Santiago. At inaliw ako. Zumo, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, kami ang magiging pamilya mo. Ang dagat ang magiging tahanan mo. Hawak ko ang kamay ng 3. At tumango ng matindi. CJ, ganito na nga. Kailangan ko na lang muling bumangon at magpakatatag. Ang kasunduan ko sa sistema. Hindi ko nakalimutan. Ang 1,000% kong purong halaga ay hindi rin nawala. Kaya sa mga sumunod na araw, sinimulan ko na pagsasala ng tubig dagat. Zumo, ang bahaging ito ng dagat ay marumi. Na may pinakamasamang polusyon. Una, lilinisin natin ang tubig dagat dito. Para maging malinis. Pagkatapos ako ang magkokontrol ng mga nabagong nilalang. Papalakasin kita. CJ, huwag kang mag-alala. Kung may hindi mapanuring nilalang namutan na gustong umatake sa'yo, gagamitin ko ang aking awit para lituhin siya. Okay, naka-apron si No. Sumilik siya mula sa bintana at nagpakita ng kanyang ulo. Zumo, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng maayos na paglilinis at pagluluto. Gusto kong malaman mo. Ako ang pinakakapakipakinabang. Tumingin si Asura sa kanya na may pagdududa. No, talagang wala kang hiya. Bilang karagdagan sa paglalaba at pagluluto, ano pa ang kaya mong gawin? Nagtawanan din si Daniel. Pinakawalang silbi na tao.
Sinasabi mo lang ang ganitong mga bagay. Para lang aliwin ang sarili mo. Dapat kang magpasalamat kay Zumo. Na hindi ka iniwan. Ikaw na walang silbing isda. Galit na galit si No, Humph. Ano ba ang alam ninyo, kayong dalawang patay na isda? Kayo, dalawang patay na isda. Mas magandang malunod na lang. Muling nagsimula ang tatlong ito na mag-aaway. Napailing na lang ako sa kawalan ng magagawa. Ipagpatuloy ang paglilinis ng dagat. Matapos ang ilang panahon ng paglilinis, may ilang bahagi ng dagat na ganap ng nalinis. Yung mga mutated na organismo dito ay nagtagumpay ding malinis. Hindi lang iyon. Ang nalinis na tubig dagat ay hindi na muling madudumihan. Habang ako ay nagmamalaki sa aking natatanging ambag para sa karagatan, bigla na namang lumabas ang matagal ng tinig ng sistema. Binabati kita, ang host ay nag-evolve na. Bahaging gantimpala. Makakatanggap ka ng mga sumusunod na gantimpala. 1. Buhay na kasing haba ng isang sirena. 2. Sirenang possible. Ano, hindi pa ako nakakariyak. May tunog na patak. Isang sirena ang nahulog. Sa sahig. Hahaha. Sige, sige. Ang buhay ko sa pagpapalaki ng sirena. Magsisimula na naman.